Anong nangyayari? Nasaan ako? Sino ang lalaking ito? Bakit may hawak akong patalim? Tatatapusin ko ba ang lalaking ito? Aray, ang sakit! Mababali na! Ate, humingi na po ako ng paumanhin sa inyo. Baka naman, pwede nyo na po akong pagbigyan. Paumanhin? Sa loob ng maraming taon, ay nagpakapagod ako. Nagsikap kumita ng pera, at sa wakas ay nakapag-ipon na. Nabayaran ko na ang loan sa bahay. Magsisimula na sana ang pinapangarap kong petiks na buhay. Hindi ko pa man lang ito natatamasa, ay kinuha nyo na agad ako rito. Kung tapos na ang buhay ko, ay tatanggapin ko pa. Pero dito sa aklat ng tadhana, malinaw na nakasulat na, mabubuhay ako hanggang 78 taon. Sa tingin mo ba sapat na? Ang sorry mo? Kasalanan po namin ang lahat. Tungkol kay Bai Wuchang, bago lang po siyang intern. Hindi pa po siya sanay sa trabaho. Kayo na po. Dahil mabuti naman ang inyong loob, paboran nyo na sana ako. Wala akong pakialam sa mukha pa. Ang masaya kong buhay, sinira nyo lang ng ganoon-ganoon lang. Alam nyo ba sa loob ng maraming taon, kung gaano kahirap ang dinanas ko, kung gaano ako nagdusa? Lagi kang nagkakamali sa trabaho, pero maganda ang katawan mo. Suruan-ruan, itapon mo ang basura. Suruan Ruan, ipagtimpla mo ako ng tsaa. Kunin mo ang in-order kong pagkain. Tingnan mo nga naman, ang sipag mong mag-overtime gabi-gabi. Pero sa huli, ang posisyon para sa direktor ay sa akin pa ring napunta. Galingan mo na lang. Sa loob ng maraming taon, ay naging napakatipid ko at hindi ako gumagastos para sa sarili. Sa wakas ay nakabili na ng 2 bahay. Ang plano ko ay paupahan ng isa at doon ako titira sa isa. Pero kayo, wala na akong pake. Kahit wala na ako, isasama ko kayong 2 sa pagbabayad. Lalabanan ko kayo. Pababalikin kita sa dati mong buhay. Bibigyan kita ng bagong buhay. Hindi ba't ang gusto mo lang naman ay ang mamuhay ng maginhawa? Madali lang yan, ipadadala kita agad sa iyong bagong buhay. At bibigyan pa kita ng regalong dala ang iyong mga alaala para ma-enjoy mo ang yaman sa mundo at komportable kang mamumuhay ng walang hirap. Ano sa tingin mo? Kasama ang alaala? Anong silbi niyan? Sige, dadagdagan ko pa ng isang VIP special gift package. Hahayaan ko si Bai Wuchang na maging personal mong sistema bawat oras sa isang araw. Ikaw ang magsisilbing boss niya. Kahit ano pang kailanganin mo ay pwede mo siyang tawagin. Mabuti. Bibigyan pa kita ng extra, ang napakagandang sistema ng biyaya. Gaano kagandang swerte yan? Siguradong isa itong walang katulad na biyaya. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang lahat kasama si Diyos ng kayamanan. Pero, bakit naman ako maniniwala sa'yo? Huwag kang maniwala sa sabi-sabi, maniwala ka sa nakikita ng mga mata. Masdan mo, ito ang haharapin mong maginhawang buhay. Gusto kong kainin iyan. Sarap. Ngayon, naniniwala ka na ba? Sige, maniniwala na ako sa'yo ngayon. Ayan, pumayo ka na. Anong nangyayari? Nasaan ako? Sino ang lalaking ito? Bakit may hawak akong patalim? Ito ba ay para tapusin ang lalaking ito? Totoo ba ito? Ito ba ay laro ng laro sa kama? Ang may-ari ng katawan ko bago ako muling mabuhay? Ang ganito ba siya katindi? Sino ka? Ang init. Mahal na host, congratulations at naikonekta ka na sa sistemang ito. Ako si Bai Wuchang at inatasan akong maging assistant mo.
Nandito ka ngayon sa loob ng palasyo ng kaharian ng Jiao. Ikaw ang tanging babae rito na may pagkakataong magkaanak. Kapag nakuha mo ang loob ng hari at nagkaroon ng anak, habang buhay ka nang magpapakasasa sa karangyaan at kayamanan. Ang gusto ko ay buhay na relax. Hindi ang laging nakahiga sa kama. Sino ka? Alam ng amo ko na may pagkukulang siya sa'yo. Kaya Bakit may ka nasa regalo kama siyang ko? guwapong lalaki para mag-enjoy ka muna sa gabing ito. Anong ginagawa mo rito? Tunay ngang guwapo ang lalaking ito. Teka lang, ibig sabihin ba ng sinasabi niyong swerte system ay tungkol sa madaling pagbubuntis? Buisit kaya ma, ayoko ngang magkaanak, tapos bibigyan mo ako ng madaling pagbubuntis. Xiaobai, tulungan mo ako. Kahit nagwapo pa siya, ayokong mawala ang dangal ko ng basta-basta. Nasa loob kami ng palasyo, at kapag nahuli akong may kasamang ibang lalaki, siguradong paparusahan ako ng matindi. May problema sa alak kagabi. Walang hiya? Kagabi? Sino ang babaeng nasa kama ko? Nandito na ang mahal na Reyna. Ina. Anak ko, bati sa iyo, magkakaroon ka na ng isang anak. Ina, anong pinagsasabi niyo? Base sa obserbasyon ni Grand Preceptor sa mga bituin, lumabas sa silangan ng bituin ng prinsipe. Napapalibutan ito ng mga bituin, isang senyales na magkakaroon ka ng maraming anak at biyaya. Ano? Kayo bang naglagay ng gamot sa mangkok? Yan ay dahil ako ang iyong ina. Hindi mo na kailangang magpasalamat. Dapat sana kagabi ay si Noble Consort Yu ang makakasama mo, ngunit hindi inaasahang itong si Noble Consort Yu ay bigla na lang nahimatay, at ang tunay na nakasama mo ay ibang tao. Pero ina, alam niyo namang, wala akong interes sa mga babaeng iyon. Anak ko, ngayon sa ating Great Zhao Kingdom ay may mga banta sa loob at labas. Sinabi ni Grand Preceptor na ang mahiwagang babaeng ito ay hindi lang magpapadami ng iyong lahi, kundi kaya rin niyang iligtas ang ating buong kaharian, siya ang itinakda ng langit. Itinakda ng langit? Sino ba talaga siya? Huwag mo na iyong isipin. Sa loob ng palasyong ito, kung hindi asawa ay isa siyang katulong. Sa loob ng maraming taon, ngayon lang may babaeng nakapasok sa iyong kama. Mga tauhan, maghalughog sa buong palasyo, siguraduhin yung mahanap ang babaeng nakasama ng hari kagabi para sa akin. Lintek na yaman na iyan, paano niya nagawang pabalikin ako sa loob ng sinaunang palasyo? Ang dami ko nang napanood na drama tungkol sa palasyo. Napakaswerte na kung makaligtas ka rito, at ang umasa na mamumuhay ng tahimik at komportable ay malabong mangyari. Niloloko niyo ba ako? Tumingin kayong mabuti. Sa laki ng palasyong ito, hindi pa naman natin nakikita ang kasama ng mahal na hari kagabi. Paano natin siya mahahanap? Kailangan pa rin nating maghanap kahit mahirap. Patay, bakit wala na itong madadaanan? Ang lakas ng loob mo. Paano magagawang piliin ng mahal na hari ang isang katulong? Kung sino ang unang makakapanganak ng prinsipe, siya lang ang tatanghalin bilang reyna. Ako mismo. Hindi ko papayagan na may kahit na sino ang makauna sa akin. Ilang taon na, sa rami ng mga babae sa palasyo, wala pang nagtatagumpay na makasama ang mahal na hari. Isang hamak lang siyang katulong, paanong siya pa ang nakasama ng mahal na hari? Tumahimik ka. Kahit na ano pa ang mangyari, kailangang mahanap ko siya bago pa maunahan ng mahal na hari at ng mahal na reyna ina, kailangan siyang mahanap. Ako mismo, sisiguraduhin kong wala na siya sa landas ko. Nag-utos na ang kagalang-galang na si Concubina. Kapag hindi natin siya nahanap, tayo ang mananagot at mawawala. Hindi ko alam kung sino ang may lakas ng loob na kumalaban kay Noble Consort Yu. Dito sa palasyo, kahit sinong lumaban sa kanya, siguradong magdudusa at pagsisihan ng lahat. Kaya magmadali na tayo sa paghahanap. Sa palasyong ito, lahat ng sumubok na kalabanin siya ay humahantong sa matinding paghihirap, kaya kailangan na nating magmadali sa paghahanap. Brother Guard, kakakita ko lang ng isang kahina-hinalang tao na tumakbo patungo rito. Talaga po? Ayos, maraming salamat po, Yuer. Tara na. Ang taong ito ay... Siya ang pinakamatalik mong kaibigan dito, na ang pangalan ay Yue.
Sister Sue? Saan ka nagpunta kagabi? Bakit hindi ka umuwi sa buong magdamag? Delikadong manatili pa rito, kaya tara na, kailangan na nating umalis. Ang palasyong ito ay tunay na hindi kayang tagalan kahit isang segundo. Dapat na akong maghanap ng pagkakataon na tumakas. Anong ginagawa mo rito? Ang munting katulong sa harap ko, bakit tila pamilyar siya? Hindi kaya. Hindi ba't siya ang lalaki noong nakaraang gabi? Ang gwapong lalaking napatumba ko? Hindi kaya nandito siya para gantihan ako? Hindi naman siguro. Sa sobrang lasing niya noong gabi, siguradong hindi niya ako makikilala. Tatanungin kita, sino ka ba? Anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba halata? Aakyat ako sa pader para tumakas sa palasyo. Ano? Lalabas ng palasyo? Napakalakas ng loob mo. Ikaw, Hindi mo inaasahan, di ba? Dahil sa dami ng pinapanood kong drama, alam ko na nagagamitin mo ang taktikang iyan. drama? Pre, wala namang ibang tao rito. Huwag ka nang magpanggap. Tila hindi ako kilala ng katulong na ito. Dahil nagtagpo ang landas natin, tulungan mo muna ako. Yumukod ka na lang muna. Nagawa mong utusan akong... Pinag-uutusan mo akong yumukod? Pare-pareho lang tayong nagtatrabaho sa palasyo. Tulungan mo na ako, pakiusap po. Sa wakas, makakatakas na rin ako sa palasyo. Bye-bye! Ikaw, Nakalabas din sa wakas. Hindi nga. Ang sa lugar na ito, bakit ang dami pang pader? Paalam. ikaw. Hindi nga. Ang dami namang mga pader dito. Isa ka lang namang maliit na gwardiya, pero napakahusay mo sa Lightfoot skills. Sino ang nagsabi sa iyong ako ay? Ikaw ba yon kagabi? Doon! Ikaw ba ang nagsilbi sa kama kagabi? Bakit kahit saan na lang ako pumunta, ay nakakasalubong ko ang mga gwardyang ito? Nakakainis. Huwag mong sabihing, ikaw ang taong hinahanap nila? Anong hinahanap? Ang hinahanap nila ay ang nagsilbi kagabi. Hindi naman ako nagsilbi sa kama. Kaya bakit nila ako kukunin? Kung ganoon, bakit ka natatakot? Wala kang pakialam. Siyabay-siyabay, may paraan ba para matakasan ng mga guwardyang ito? Madali lang yan. Kailangan mo lang mapalapit sa isang lalaki para makakuha ng points. Mapalapit sa lalaki? Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pa ba itong ituro? Ganto na lang. Halikan mo ng 3 beses ang guwapong lalaki sa harap mo at magagamit mo ang emergency teleportation. Seryoso ba? Sigurado ba kayong hindi niyo ako pinaglalaruan? Anong tinitingnan mo sa akin? Hayop na yama. Gumagawa ka talaga ng paraan para pahirapan ako. Hayaan na nga. Tutalo't guwapo naman siya, ay hindi na rin ako lugi. Ikaw? Ang bastos mo? Huwag ka nang mareklamo isa pa. Alam mo ba kung sino ako? Parang may ingay doon? Tara, tignan natin. Huling beses na ito, isa pa. Hindi ko hahayaang manatiling ganito na lang ako. Ikaw, anong klaseng madiik ba ito? Maghanap kayo doon. Hoy, tatanungin kita. Bakit tayo? Nagmula sa pader at napunta rito? Isang maliit na teknik lang yan. Huwag mo na akong masyadong hangaan. Gabi na rin. Kaya kailangan na nating maghiwalay ng landas hanggang sa muli nating pagkikita. Anong ginagawa mo? Ganoon mo ba talaga kagustong tumakas sa palasyo? Bakit? Hindi ba maganda rito sa loob? Anong maganda sa palasyong ito? Araw-araw akong kinakabahan dito. Wala man lang akong kalayaan. Hindi ko ito kailangan. Dapat mong malaman ang mga babae sa palasyo, kung papalarin, at makuha ang atensyon ng mahal na hari, ay tila nagiging reyna at matatamasa ang lahat ng yaman at luho. Ito? Hindi pa ba ito maganda? Pasensya na. Hindi iyan ang hangad ko. Ang hinahangad ko ay isang masaya, payapa, at mayamang. Buhay relax lang. Sinabi ko na, hindi mo rin maiintindihan. Sinasabi ko sa iyo,
Talagang hindi ligtas dito. Aalis na ako. Wala pang kahit sino ang nakapagsalita sa akin ng ganyan. Mahal na hari, nais ko pong ipaalam na imbestigahan na po ang lahat ng mga asawa at katulong sa palasyo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi po namin natagpuan ang nakasama niyo kagabi. Kung hindi asawa ng hari at hindi rin katulong sa palasyo, sino kaya siya? Nagtataka rin po ako, para lang po siyang biglang naglaho. Sa loob ng palasyong ito, lahat ng babae ay naghahangad na makuha ang aking pansin. Ngunit ang babaeng ito, hindi lang sa tumangging sumama sa akin, kundi nagawa pa akong saktan at tumakas agad sa gabi. Sino kaya talaga siya? Maaari kayang? Sister Sue, bakit ngayon ka lang bumalik? Huwag mo nang itanong. Masyadong malaki ang palasyong ito. Halos hindi ako makahanap ng paraan para makaalis. Gusto mong tumakas? Nga pala, Yuer. Alam mo ba kung anong paraan para makalabas ang isang katulong sa palasyo? Para makaalis ang isang katulong sa palasyo, isa lang ang paraan, kailangan mong makaipon ng 10,000 dolyar para matubos ang iyong sarili. Pero para sa mga katulad nating mababang katulong, kahit isang buhay pa ay hindi tayo makakaipon ng ganoon kalaking pera. Mananatili na lang tayong wala rito hanggang sa pagtanda. Ano? Dito natatanda? Ayaw kong manatili rito habang buhay. Kailangan kong makaisip ng paraan para kumita agad. Tama. Ang mga asawa ng hari, lahat sila ay gustong makuha ang atensyon ng kamahalan. Sa kanila ang pinakamadaling kumita. Sister Sue, maayos naman ang lahat dito? Bakit gusto mo pang umalis? Paano ko ba ito ipaliliwanag sa babaeng ito? Hindi ko naman pwedeng sabihin noong nakaraang buhay ko ay pagod na akong magtrabaho sa kumpanya at ngayong nabuhay ako muli sa sinaunang panahon, alila pa rin ba ang kahihinatnan ko? Aking mahal na Yue, payag ka na lang ba talaga na manatili na lang dito habang buhay? Hindi mo ba naisip na baguhin ang tadhana mo? Hindi ko man lang kayang isipin iyon. Sa buhay na ito, basta't ligtas at payapa akong maliit na katulong, kontento na po ako. Ang mga gahaman talagang ito. Walang hiya ka, Yama. Kung sa buhay na ito ay hindi ko pa rin matatakasan ang malas kong tadhana bilang alila, ayaw ko na lang talaga. Yuer, basta't magtiwala ka. Kapag nakakaipon na ako ng sapat na pera para makaalis ng palasyo, isasama kita at ibibigay ko ang lahat. Anong luho sa iyo? Shabay, ang mga naipon kong puntos, ipalit mo sa mga kurso. Magbebenta ako ng mga aralin. Anong ibebenta mo? Iyong mga aralin na magtuturo sa mga asawa ng hari kung paano mapasunod ang mahal na hari, ang mga kursong iyon. Dali, gawin mo na, hanapin mo ang lahat ng mga sikat na drama sa palasyo, himayin mo silang lahat, at pagsama-samahin bilang mga gabay. Madaling usapan niyan. At ihanda mo rin ang ilang gamot para madaling magkaanak. Ang mga gamot na iyon, siguradong maibebenta ko ng mahal. Masusunod po. Pitong paraan para makuha ang puso ng mahal na hari. Mga sikreto para maunawaan ang gusto ng hari. Perpekto! Ang posisyon bilang guro ng palasyo, walang iba kundi ako, si Suruan Ruan. Ano ito? May gustong tumapos sa akin? Kung hindi pa paaalisin ang mahal na hari, ako, mismo ang gagawa ng paraan para pagdusahin ka. Ang parusahan ang hari, isa palang asasin ng may-ari ng katawan na ito. Kung ganoon, sino ang taong nag-uutos nito? Walang hiya ka, Yama. Nilalagay mo na naman ako sa alanganin. Mukhang ang sitwasyon ko ay mas lalo pang mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Kailangan kong mabilis na kumita ng pera para makaalis na sa lugar na ito kung saan anumang oras ay pwedeng mawala ang buhay ko. Sister Sue, napakaayos ng pwesto mo rito. Dito sa palasyo, sino ba ang hindi gustong magkaroon ng anak sa hari? Yayaman na talaga tayo rito. Siyempre naman, kapag nakaipon na ako ng 20,000 dolyar, isasama na kita palabas ng palasyo. Mga kapatid ko, halika na kayo dito ng mabilis. Halika na rito. Huwag itong palagpasin. Ang espesyal nating pampabuntis na gamot. Sisiguraduhin naming matapos inumin ay tutulungan ang inyong sinapupunan para hindi mawala ang pagmamahal ng hari. Totoo bang ganoon iyan ka-epektibo? Baka naman niloloko mo lang kami. Paano ba namin kayo mapagkakatiwalaan? Totoong-totoo ito. Kung sakaling nagsisinungaling ako, kunin nyo na ang buhay ko. Ciao, bye. Bilisan mo at kumuha ka ng mga gamit ng mahal na hari para sa akin. Anong nangyayari? Bakit nararamdaman ko na parang may malamig sa pagitan ng mga binti ko? Nasaan na ang suot ko sa loob? Masdan nyo po, mga mahal na reyna. Ano sa tingin nyo ang isang ito?
Hindi ba gamit ito ng mahal na hari? Oo nga. Ang kulay na ito? At itong marka ng dragon. Nakuha niya pati ang panloob na suot ng hari, siguradong mayroon siyang kakayahan. Oo nga po. Kukunin ko na ito. Teka lang muna. Mga kapatid, may mali rito. Hindi naman natin nakikita ang hari. Kaya ano pang silbi ng pagbili natin sa mga gamit na ito? May punto ka riyan. Sige na, wag na lang. Aalis na kami. Mga kapatid, huwag muna kayong umalis. Para sa maliit na bagay na iyan, naisip ko na ang solusyon para sa inyo. Mastan nyo ito. Ito ang mga binili ko sa napakamahal na halaga. Ito ang mga espesyal na sekreto. Sinisiguro ko na kapag nabasa nyo ito, makukuha nyo ang atensyon ng hari. Isama pa itong pampabuntis na gamot na ito, mga mahal na reyna. Siguradong makakamit nyo ang inyong ninanais. Talaga? Patingin nga ako niyan. Ito ay nagtuturo sa inyo ng step by step kung paano mapalapit sa hari. Ang ganda nito. Gusto ko ito. 36 na estratehiya sa loob ng palasyo? Ito ang gusto ko! Kukunin ko na ito. Maganda rin po ang isang ito. Tagi-isa lang po tayo. Isa bawat tao po. Bibilhin ko na silang lahat. Kukunin ko na ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay para sa akin. Sa akin lahat ito. Sa pagkakataong ito, yayaman na talaga tayo. Huwag na kayong mag-agawan. Ibibigay ko na ang lahat sa inyo. Maganda rin po ang turing dito. Ruan, ay tagal din kitang hinahanap. Sa oras na ito, hindi na natin kailangan pang magpakapagod sa trabaho. Ngayon ay kailangan na nating bumalik at magligpit. Aalis na tayo rito agad. Mahal na hari, ang alilang babaeng pinapahanap niyo ay nahanap na po. Ang pangalan niya ay Ruan, isang tagalinis sa loob ng hardin ng palasyo. Ruan? Kaya pala hindi niya ako kilala dahil isa lamang siyang simpleng tagalinis. Tara, puntahan natin ang Ruan na iyan. Nakakainis talaga. Hayes, nakakainis talaga. Sabihin mo sa akin, paanong ang isang tao ay bigla na lang mawawala ng ganoon. Ina, huwag po kayong mag-alala. Tungkol sa bagay na ito, ay may lead na ako. Talaga po? Sino ito? Kung hindi ako nagkakamali, ang taong iyon ay ang tinatawag nilang Ruan na tagalinis sa hardin. Napakabuting balita niyan. Tara na, puntahan na natin ang Ruan na iyan ngayon din. Tara. Tara na. Magbanggit ka, nasaan si Ruan? Mahal na hari, at sa inyo po mahal na reyna kamahalan, sina Ruan at Yuer ay kinuha ni. Anong nangyari kay Ruan? Magsalita ka. Sila po ay kinuha ng mga tauhan ni Rong Mei. Ano? Si Noble Consort Yu? Itingala mo ang iyong ulo. Gusto kitang mas lalong makita. Ikaw pala. Nabalitaan kong nagsilbi ka raw noong nakaraang gabi. Pasensya na po, mahal na Noble. Noong gabing iyon ay sumasakit ang aking tiyan at magdamag akong pabalik-balik sa banyo. Opo, kamahalan. Saksi po ako sa nangyari. Hindi iyan importante. Sa tingin ko ay, dapat mas mabuti ng parusahan ang lahat kaysa hayaang makatakas ang isa sa inyo. Ilabas silang dalawa at parusahan ng mabigat. Pagkatapos ay itapon ang kanilang labi sa labas. Ilabas ang dalawang iyan at parusahan hanggang sa matapos sila. At pagkatapos ay itapon ang kanilang katawan. Bitawan niyo ako? Sige. Kahit sa buhay na ito, napakasama mo pa rin. Sa dati nating buhay ay ginawa mo ang lahat para pahirapan ako. Pero sa buhay na ito ay mayroon na akong regalo mula sa kabilang mundo na makakatulong sa akin. Hinding-hindi na ako magpapaapi sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ulit, hindi ako nakipagkita sa mahal na hari noong gabing iyon, at ang mga ganyang bagay ay hindi ko pinapangarap. Nakakamangha, ngayon lang ako nakarinig na sa mundong ito ay may babaeng ayaw makasama ang hari. Magkakaiba ang gusto ng mga tao? Hindi lahat ay katulad mo. May gana ka pang insultuhin ako? Ilabas siya at tapusin. Ganyan ka ba kasama sa buhay ng tao? Hindi ka ba natatakot na malaman ng iba? Ako ang namumuno dito sa palasyo ng Zuihe. Anong bagay ba ang hindi ko kayang gawin? Ilabas siya. Pangit na babae. Napakasama ng puso mo. Magbabayad ka sa ginagawa mo. Tigil. Walang hiya ka. Napakatalim ng dila mo. Sige, kung hahayaan kitang mawala ng ganoon lang, masyadong madali iyon para sa iyo, di ba? Bakit hindi natin subukang paglaruan ka muna? Anong gagawin mo? Ipasok ang gamit.
Sabi ni Grand Preceptor, ang sinumang makasama ng hari kagabi, ang siyang unang magsisilang ng susunod na pinuno. Paano kaya kung itong maliit na kutsilyo ko ay gawa ng ilang sugat ang tiyan mo? Makakapagsilang ka pa kaya? Hindi maaari. Nagsumikap akong mabuhay muli at naghirap akong mag-ipon ng pera para makaalis na sa palasyo. Hindi ako pwedeng mawala sa kamay ng hangal na babaeng ito. Xiaobai, lumabas ka. Nandito ako. Pero wala ka nang natitirang puntos. Iutang mo muna sa akin. Sige po. Kanina ko pa hindi mapigilan ito. Kahit papagalitan ako ng boss ko, tutulungan kitang parusahan ang masamang reyna na iyan. Pakiusap kamahalan, patawarin niyo po si Sister Sue. Sabi ng lahat ay ayaw ng mahal na hari sa babae. Kaya si Sister Sue ay imposibleng nakasama niya. Kamahalan. Walang hiyang babae. Wala kang karapatang magsalita dito. Ayaw ng hari sa babae? Baka naman lalaki ang gusto niya. Hindi mahalaga iyan. Gusto ko lang na mawala ang isang alalay. Kailangan ko pa ba ng dahilan? Parusahan siya. Ito, anong nangyayari dito? Mahal na konsorte, hindi ba't balak mo akong saktan? Napakabagal mo naman. Mahal na Reyna, maawa po kayo. Mahal na Reyna. Maawa po kayo, mahal na Reyna. Maawa po kayo, mahal na Reyna. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Sister Sue, ano ang nangyayari sa kanya? Sikreto lang ito. Bakit nakatitig lang kayo? Gumawa kayo ng paraan. Kung hindi, masisira ang mukha ko. Tigilan niyo ang pagkakagulo. Mahal na konsorte, interesado ka bang makipagkasundo sa akin? Sige. Sabihin mo, papayag ako sa lahat, patigilin mo lang ang kutsilyong ito. Gusto kong palayain mo kami ngayon din, bigyan mo kami ng 50,000 dolyar at paalisin mo kami ng palasyo. Nangangarap ka ng gising. Kung ganoon ay wala na akong magagawa. Dito sa loob ng palasyo, anong mangyayari kung masisira ang iyong mukha? Hindi ka lang mawawalan ng pagkakataong magkaanak para sa hari. Baka matanggalan ka pa ng posisyon. Sige, payag na ako. Payag na ako. Patigilin mo lang ang kutsilyong ito. Susundin ko ang lahat. Ulat. Mahal na hari, may balitang pangmilitar mula sa unahan. Kailangan po ng inyong agarang pansin. Ina, ipinapaubaya ko muna po ito sa inyo. Pakiusap, protektahan niyo si Suruan Ruan. Sige, pumunta ka na. Grabe, ang bilis nating kumita ng 50,000 dolyar. Tila ba sulit ang naging paglaban natin? Narito na ang mahal na inang Reyna. Bakit siya narito? Hindi kaya isa siyang tagabantay sa tabi ng mahal na Reyna? Suruan Ruan, sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga ang babaeng naglingkod sa hari noong gabing iyon? Mahal na Reyna, talagang hindi po ako iyon. Masama po ang pakiramdam ko noon. At pabalik-balik sa banyo, buong gabi po akong nasa loob ng banyo at si UR ang makakapagpatunay niyan. Mahal na Reyna, lahat po ng sinabi ni Sister Sue ay katotohanan. Xiao Zizi, katotohanan ba ang kanilang mga sinasabi? Mahal na Reyna, pumunta po ako sa kwarto noong gabing iyon. At hindi po sila nagsisinungaling. Kung ganoon, sino talaga ang babaeng naglingkod sa hari noong gabing iyon? Sa loob-loob ko, umaasa ako na sana siya nga. Sana siya ang nakasama ko noong gabing iyon. Wisit ka, Xiaobai! Lumabas ka na dyan! Narito na. Mahal na amo, huwag ka namang masyadong magalit. Tatanungin kita, ang matandang hari na iyon, kahit gaano pa siya kahina, sa rami ng mga asawa niya, hindi ba't posible naman na may makabuo kahit isa man lang? Bakit kailangang hintayin pa ako para lang bigyan siya ng anak? Masyadong walang kuwenta ito. Iyan kasi, wala naman iyan sa aking desisyon. Kahit ano pa man ayoko, ang gusto ko lang ay mamuhay ng malaya at tahimik. Ngayon din ay bumalik ka at sabihin mo sa iyong amo, kapag hindi siya pumayag, babalik ako sa impyerno at susunugin ko ang kanyang lugar doon. Suruan Ruan. Ngayon tingnan natin kung saan ka tatakas. Ilayo siya. Parusahan siya. Sige, parusahan niyo siya ng matindi. Tandaan mo ito. Sa ginagawa niyo sa akin ngayon, 1,100 beses ko itong ibabalik sa inyo. Bruha ka, wala ka ng kawala pero matigas pa rin ang loob mo. Tama na. Itigil nyo na yan. Ang napakagandang mukha na ito. Kung mamamagalang, sayang naman. Noble consort you. Gusto mo na naman bang masira ang mukha mo? Hindi ko man alam kung anong mahika ang ginamit mo, pero huwag mong isipin na kaya mo akong kontrolin. Muntik ko nang makalimutan.
Mayroon ka pang isang kaibigan, di ba? Siya ay si. Mahal na prinsesa, siya po si Yue. Tama. Si Yuer nga. Kawal. Ang masamang babaeng iyon. Dalhin niyo rito sa harap ko. Yuer? 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 Huwag ka nang sumigaw. Nakakarindi ka. Wala na siya? Sa pang-iinsulto mo sa akin, iisa lang ang kahahantungan mo. Iyon ay ang mawala ka sa mundong ito. Wala kang awa sa buhay ng tao. Lalabanan kita hanggang sa huli. Pigilan niyo siya. Napakawalang hiya mo, Heian Wang. Sabi mo bibigyan mo ako ng magandang buhay. Anong klaseng magandang buhay ito? Buti nga sa'yo, sino ang may sabi sa iyong kalabanin ako? Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, tingnan natin nasaan na ang kapangyarihan ko. Sige, mawala na lang ako. Kapag wala na ako, hahanapin kita sa kabilang buhay. Pagdating ng panahon, lahat ng paghihirap ko ay ibabalik ko sa iyo ng 100 o 1,000, ulit na higit pa. Pati na rin ikaw na masamang reyna. Kahit na matapos na ako, isasama kita sa kabilang buhay. Pagsasamahin natin ang lahat ng utang mo sa akin. Titiyakin ko na hindi ka na makakahanap ng kapayapaan. Ikaw, ano ang mga pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako? Lagot na, lagot na. Hindi pwedeng mawala ang batang ito. Kapag nawala siya, parurusahan lang niya ako rito. Qin Huan, Sino yan? ang munting utusan na gusto mo ay nasa malaking panganib. Sino ka ba talaga? Wala kang pakialam kung sino ako. Bilisan mo at iligtas mo na siya. Tao. Tulong. May tao ba dyan? Ano itong mga pinagsasabi mo? Huwag mong isiping matatakot mo ako. Xiaobai, handa ka na ba? Handa na po. Bakit nakatitig lang kayo? Dakpin siya. Anong nangyayari? Bakit hindi ako makagalaw? Sa tagal ko nang nabubuhay, ang ngayon lang may nangahas na gumanyan sa akin. Masama kang nilalang. Marami na akong napanood na drama. At ngayon, tatapusin ko na ang kasamaan mo. Mahal na prinsesa, prinsesa, tulungan niyo po ako. Prinsesa, prinsesa, iligtas niyo po ako. Mahal na prinsesa. Lapastangan kang babae. Anong panggagayuma ang ginawa mo? Bilisan mo at... Ngayon, kahit na ang pinakamataas na pinuno pa ang dumating, sasampalin pa rin kita ng todo. Madam? Madam, patawad po, mali ako. Parang awa niyo na, madam. Humihingi ka na ng tawad, ha? Ikaw naman ang sunod. Ikaw, anong gagawin mo? Anong binabalak mong gawin? Anong gagawin ko? Ngayon, para sa lahat ng mga api sa trabaho at pati na sa mga api rito sa palasyo, huhusgahan na kita. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng karma. Ang sampal na ito ay dahil sa pagnakaw mo sa akin noon. Anong pagnakaw? Kinuha mo ang posisyon ko bilang director. Anong posisyon? Bitiwan mo ako agad. Ang sampal na ito ay dahil sa pananakit mo sa iba at pag-abuso sa iyong kapangyarihan. Ang sampal na ito ay dahil sa nangyari sa matalik kong kaibigan na si Yuer. At ang mga matitira ay ang pambayad sa pang-aapi mo sa akin. Tigil na. Xiaobai, tama na. Pagdating ng panahon, ako mismo ang sisingil kay Yama at sa inyo. Dali. Dali. Dakpin siya agad. Tapusin niyo na siya ngayon din. Parusahan siya. Ang atas ng hari. Pinapatawag si Suruan-Ruan. Dito ka lang muna maghintay, darating ang mahal na hari mamaya para makita ka. Mukhang natakot na sa akin si kamatayan, kaya pinapunta niya ang hari para iligtas ako. Anong nangyayari?
Ulit na naman? Nasa ilalim ng una ng sandata, malapit nang dumating ang hari, sa pagkakataong ito, huwag mo na akong bibiguin. Sino ba talaga ang boss na nasa likod ng orihinal na may-ari nito? Masyado siyang magaling, pati ang pakikipagkita ko sa hari ay alam niya. Bakit ka nandito? Ikaw na munting guwardiya, bakit ba palakad-lakad ka sa loob ng palasyo maghapon? Nasa silid aklatan tayo ng hari, umalis ka na dali. Kung nakakapunta ka rito, bakit hindi ako pwede? Nababaliw ka na ba? Ang tsaa ng hari na gawa mong inumin. Ikaw, umalis ka na rito habang maaga pa. Paparating na ang hari. Kapag hindi ka pa umalis, malalagot ka mamaya. Mahal na hari po, mayroon pong ulat tungkol sa emerhensiya ng militar. Pumasok ka. May ulat po tungkol sa emerhensiya ng militar. Ano? Ikaw ang hari? Ano? Kayo po ang mahal na hari? Hindi nga? Akala ko kasi ang mahal na hari ay isa lang na gwardiya, tapos naging malapit pa ako sa kanya. Noong gabing iyon, maging ang pagsipa sa kanya at pagpapabagsak sa kanya ay nagawa ko. Patay na ako. Siguradong galit na galit siya sa akin. Sa pagkakataong ito, mahihirapan na akong makaligtas. Mga inutil, Mahal na hari, kumalma po kayo. sa loob lang ng isang buwan, 7 lungsod na ang nawala. Ano bang pinagagawa ni Lian? Ipahatid ang aking utos, alisin sa pwesto si Lian bilang general, at papalitan siya ng bise na si Jilly. Masusunod po. Tapos ka na bang tumingin? Hindi maaari ito, hindi maaari. Panaginip lang siguradong lahat ng ito. Paano kayo naging ang mahal na hari? Bakit? Ako nga. Hindi ba ako mukhang hari? Hindi naman po sa ganoon. Pero ang buong akala ko po, ang mahal na hari ay... Ay ano? Sasabihin ko po, basta huwag kayong magagalit. Magsalita ka. Ang akala ko po kasi, ang hari ay isang masakiting matandang ulyanin. Masakitin? Bakit? Isipin niyo po, kung malakas talaga ang pangangatawan niya, at sa dami ng babae sa palasyo, paanong nangyaring wala kahit isang nabuntis sa kanila? Kaya tiyak na mahina ang kanyang katawan. Nagpapanggap lang siyang malakas, pero sa totoo lang ay wala siyang silbi. Ikaw. Sabi mo hindi ka magagalit. Sige na. Masyado ka rin natakot ngayong gabi. Bumalik ka muna at magpahinga. Bukas, hahanapin kita. Huwag kang aalis. Sino yan? Batang lapastangan. Hindi ba at gusto mo siya? Kapag nakatakas siya sa palasyo pagkalipas ng gabing ito, baka maging babae na siya ng ibang lalaki. Sinabi niya pang wala kang silbi. Sa hirap kong tulungan ka, siguraduhin mong kukunin mo ang pagkakataong ito. Sino ka ba talaga? Mahal na hari? Sino ang kinakausap niyo? Mahal na hari? Anong gagawin niyo? Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo kung may silbi ba talaga ako. Huwag mong isipin na dahil hari ka, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Bitawan mo nga ako. Kung hindi ay hindi ko magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Lahat ng babae sa mundo, ginagawa ang lahat para mapalapit sa akin at nagbabakasaling makuha ang pagtingin ko. Pero, bakit nagagawa mo akong tanggihan? Iniisip mo ba na isa akong mukhang pera at kapangyarihang babae? Ano naman kung hari ka? Wala akong pake. Iba ang babaeng ito, kailangang aminin na siya ang kauna-unahang babaeng nagpatibok ng puso ko. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Gusto ko na kusang loob ang maging desisyon niya. Bakit siya huminto? Totoo kaya ang chismis na ang sabi-sabi ay hindi siya maayos? Hindi mo na kita gagalawin. Pero, kailangan mong dito matulog. Kailangan kita bilang proteksyon ko laban sa kanila. Seryoso ba? Isa lang akong simpleng katulong. Paano naman ako magsisilbing proteksyon sa iyo? Kapag nalaman ito ng mga asawa mo, siguradong tapos na ang buhay ko. Iyan mismo ang gusto ko. Ang mag-isip sila ng kung ano-ano. Pero huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Ang mahal na hari na ito, nais niyang isipin ng iba na nagsilbi ako sa kanya, pero hindi naman niya ako ginagalaw. Ang maaari kayang, ikaw, ay bading? Anong ibig mong sabihing bading? Ikaw, ay gusto ng lalaki. Ano? Nagagawa mong... Dapat sinabi mo agad, sister. Huwag kang mag-alala, ititago ko ang iyong sikreto. Dahil ganyan ka pala, mas komportable na ako ngayon. Sister! Sister?
Bakit nang dahil sa akala niyang gusto ko ang mga lalaki, ay ganito na siya kung umasta? Hayaan na nga. Kung ganoon, sasabayan ko na lang ang plano niya. Baka sakaling mapalapit pa ako sa kanya. Oo. Mula ngayon, tunay na sister na tayo. Dahil mag-sister na tayo, tungkol sa iyo, talagang itatago ko ang iyong sikreto. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para tapusin ang mahal na hari. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng tapusin. Hindi naman ako ang totoong may-ari ng katawang ito. Pero kung hindi ko gagawin ang misyon, hindi ako papatahimikin ng taong nasa likod nito. Bahala na, ang hari ang pinakamataas. Basta't protektado ako ng hari, wala akong kinatatakutan. Binabati kita, Master. Tagumpay ang pagbubuntis nyo. Dahil sa swerteng system mo, bibiyayaan ka ng kambal na lalaki at babae sa sinapupunan mo. Ano? Wala naman kaming ginagawa. Bakit biglang may bata? Bai Wuchang, lumabas ka rito. Nandyan na po. Ang ate ko naman. Ano na namang nangyari? Gusto kong makita si Yama. Gawan mo ng paraan ngayon din. Wala namang nagkukusa na humihiling makita si Yama, ah? Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong hiling. Tigil-tigilan mo ako sa mga hirit mo. Gusto ko siyang makita ngayon din. Sige na, makikita kayo. Ibababa mo na ba iyan, please? Halika, kainin mo ito. At makikita mo na si Yama. Tutuli? Gamot po ito. Grabe talaga. Magkukusa pa talaga akong uminom nito para lang makita si Yama. Ano ba namang klaseng buhay ito? Saklolo. Tama na ang suntok? Huwag na. Hoy ate, pwede bang huwag kang masyadong bayolente? Hindi mo ba pwedeng gayahin ang pagiging prim and proper? Anong prim and proper? Pinagkaisahan niyo na ako ng sobra. Talagang kailangan kong mailabas ang galit na ito. Tignan mo kung paano kita parurusahan. Saklolo, tulong po. Xiaobay, huwag ka lang manood yan. Ano kaya? Sumampa ka na lang sa balikat ni Xiaobay para mawala ang galit mo po. Anong sampa? Kalokohan. Napakasinungaling mo. Ang sabi mo, bibigyan mo ako ng payapang buhay? Pero ang nangyari paggising ko, ibang tao na ang katabi ko. Sabi mo swerte itong system na ito. Pero bakit tungkol lang ito sa pagbubuntis? Pinaglalaruan mo ba ako? Napakasama mong tao. Wala kaming ginawa ng mahal na hari, pero pinagbuntis mo ako ng kambal. Para kang gumagawa ng milagro kung saan-saan. Nagmamadali lang naman ako para maranasan mo ang mamuhay sa karangyaan, hindi ba? Sa loob ng palasyo, kapag nagkaroon ka ng anak ng hari, tsaka mo lang makakamit ang pagiging pinakamakapangyarihang babae sa lahat. Para sa ikabubuti mo ito. Kalokohan. Kung ako sa iyo, huwag ka na lang maging hari ng kadiliman, maging doktor ka na lang, at gumamot sa mga gustong magkaanak. Hayaan mong parusahan kita? Kung hindi, susunugin ko itong buong kaharian mo ngayong araw. Makikipag-ayos ako, makikipag-ayos na ako. Ano ang mga hiling mo? Tutuparin ko lahat yan. Una, gusto kong mabuhay muli si Yue. Hindi maaari yan. Wala na siya. Bilang pinuno dito sa kabilang buhay, kailangang patas ang batas ko. Tigilan mo ako. Dapat ay buhay pa ako. Pero kinuha niyo ako dahil sa pagkakamali niyo. Itong kaharian mo, parang laro-laro lang. Huwag kang magmalinis sa akin. Payag ka ba o hindi? Sige, payag na ako. Mabuti naman. Pero hindi talaga pwede. Niloloko mo ba ako? Sige, pumapayag na nga ako. Okay po, ano ang pangalawa? Pangalawa, gusto kong yung walang kwentang point system na yan ay alisin mo na mula ngayon sa kaharian ng Zhao. Kung anong hingin ko, dapat mong ibigay sa akin. Hala, hindi talaga pwede ang isang yan. Sinabi kong pwede, kaya pwede. Sinasabi ko na pwede, kaya pwede. Huwag ka naman masyadong mag-alala. Hindi sa ayaw kitang tulungan, kundi dahil talaga namang hindi ko kaya. Bakit? Ang system na ito ay dahil noong ikay muling mabuhay, ay sadyang ginawa para sa iyo at walang sino man ang makakapagbago nito. Niloloko mo ba ako? Pinapahawak mo ako sa mga lalaki para lang makakuha ng points? Ang sama talaga ng pakay mo? Sana naman ay maintindihan mo ang mga paghihirap ko para sa iyo. Hinahayaan kitang maging malapit kay Qin Huan dahil kapag nakuha mo ang pabor ng mahal na hari, magiging napakamakapangyarihan mo at magiging madali na ang buhay mo. Tama, magiging komportable na. Pero ang gusto ko ay isang malayang buhay. Hindi ko gustong araw-araw ay makasama ang mga kung sino-sinong mga asawa ng hari sa mga walang kwentang away sa palasyo. Wala akong pakialam. Gusto kong umalis sa palasyo. Basta, ang inihanda ko ay isang matiwasay na daan patungo sa yaman. Kung lalakaran mo ang daang ito, ay nasa sa iyo na. Sige, pero hindi ko matatanggap ang tungkol sa kambal. Kailangan mong gawan ito ng paraan. Wala pa naman akong ginagawa. Saan galing ang batang ito?
pwede naman nating ayusin iyan. Sa wakas ay naayos din. Bakit nandito na naman kayo? Hindi ba kayo nakakaunawa? Nabalitaan kong pinagsilbihan mo ang mahal na hari kagabi. Nakakainis ka, Chin Juan. Pahamak ka talaga sa buhay ko. Inaamin mo na, hindi ba? Kung ganoon, ay lalong hindi na kita pwedeng palampasin. Ngayon, ano man ang mangyari, ay parurusahan na kita. Simulan na. Sister Sue! Mahal na Reyna, may multo. Multo. Mahal na Reyna, may mumu po. Multo po. Mahal na Reyna. Anong nangyayari? Siya, hindi ba't wala na siya? Mahal na Reyna. Wala na po talaga siya. Ako po mismo ang naglibing sa kanya, mahal na Reyna. Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman kung ganoon. Bakit ba kayo nagkakagulo? Tumayo kayo. Kahit pamulto siya, gagawin ko pa ring tapusin ang buhay mo ng muli. Anong tinitingnan nyo riyan? Tapusin nyo sila. Sige na. Dito na ba talaga matatapos ang lahat para sa akin? Xiaobay, mag-isip ka bilis ng paraan. Gaya nung dati, gawan mo ako ng paraan para makaalis agad dito. Kailangan natin ng mga puntos para diyan. At ang lahat ng mga puntos mo ay naipalit na? Naipalit na para sa 2 bata sa loob ng sinapupunan mo. Sugod. Tungkol sa 2 batang iyon, hinayaan ko nang kunin sila ni Yam. Automatikong nababura ang mga puntos kapag nabubuntis ka. Iyon ang panuntunan. Kakawala ko pa lang kanina. Huwag namang muling mangyari ito sa akin. Ano pang tinatayo nyo riyan? Saktan nyo sila. Tigil. Tigil. Napakabuti. Nandito na ang mahal na hari. May pag-asa na tayo sa pagkakataong ito. Suruan Ruan, ito ang utos ng mahal na hari. Ayon sa kagustuhan ng langit, ito ang utos ng emperador. Itinatalaga si Suruan Ruan bilang konsorte Ruan at lilipat sa Liangsi Palace. Itinataas ang ranggo ni UR bilang punong tagasilbi ng Liangsi Palace. Ito ay ipinag-uutos. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay po kayo ng libu-libong taon. Mahal na hari, bakit nyo po ito nagawa? Bakit? Noble Consort Yu? Meron ka bang problema rito? Wala po akong ganoong intensyon. Konsorte Ruan, kailangan mong tandaan, mula ngayon, habang narito ako, sa palasyong ito, walang mangangahas na galawin ka. Salamat po sa inyong proteksyon, mahal na hari. May lalakarin pa ako? Puntahan mo ako sa Royal Garden mamaya. Opo. Kayong 4, mga walang hiyang utusan, balak niyo akong tapusin, hindi ba? Paumanhin po. Nagkamali kami. Patawarin niyo po kami, mahal na konsorte. Noble Consort Yu, isa na rin akong mataas na konsorte ngayon. Kung balak mo akong saktan sa susunod, hindi na ito magiging ganoon kadali. Huwag kang masyadong kampante. Subukan mong magtanong-tanong. Nitong mga nakalipas na taon, kung gaano nakaraming katulad mo. Ang nawala na sa kamay ko. Akong si Suruan Ruan ay hindi madaling takutin. Mukhang nakalimutan mo na ang kakayahan ko. Nakalimutan mo na yata kung gaano kasakit ang masampal. Huwag mong isipin na ang iyong mga mumunting pakana ay tatalab sa akin. Mapoprotektahan ka ng hari ngayon, pero hindi sa lahat ng oras. Balang araw, sisiguraduhin kong wala ka na. Para sa tea time, sasama ako sa'yo. Umalis ka muna. Opo. Salamat sis. Buti na lang andyan ka kanina. Kung hindi baka kung ano na ang nangyari sa akin, baka wala na ako ngayon. Isa ka na ngayong kagalang-galang na asawa ng hari. Paano mo naman balak pasalamatan ng iyong matalik na kaibigan? Himasing kita. Mabuti naman. 3 araw mula ngayon ay kaarawan na ng mahal na ina. Kakahiran ko pa lang sa iyo bilang asawa. Kaya inaasahan ko na maipakikita mo ang galing mo. Dapat mong makuha ang pabor ng mahal na ina. Sige, asahan mo ang lahat ng iyan. Sige na, maaari ka nang maghanda. Sandali, Mayroon pa bang anuman? para makapaghanda ng magandang regalo, kailangan ko ng points para makipagpalit sa system. Dahil narito naman siya, mag-iipon muna ako ng points. Sis, nais ko ring ipaghanda ng magandang regalo ang mahal na ina, pero wala pa kasi akong pambili. Dahil regalo naman iyan para sa mahal na ina, ay papayag ako. Sige, sabihin mo sa akin, magkanong dolyar ang kailangan mo? Ayun, dahil kusang dumating ang pera, hindi ko na ito pakakawalan. Mag-iipon ako ng marami para kapag nakaalis na ako sa palasyo ay wala na akong problema. 10,000 dolyar. Hindi, 20,000 dolyar. Bibigyan kita ng 50,000 dolyar.
Sige sis, napakagalante mo talaga. Subalit bukod sa pera, marahil ay kailangan ko pa rin ng mga points. Anong ibig sabihin ng points? Hayaan mong hawakan kita. Kapag mas hinahawakan kita, ay mas dumadami ang points. Ano? Sis, magkaibigan na tayo. Ano bang ikinahihiya mo? Ganyan na ba kalala ang laro niyo magkakaibigan? Hehe, heto na ako. Host, masyado ka naman yata naging ganid? Anong ganit ang pinagsasabi mo? Puno ng bitag ang paligid ng kakatuwang lugar na ito. Napakadelikado rito. Kung hindi ako kukuha ng maraming puntos, baka anumang oras ay mapahamak lang ako. Sige. Salamat sa pakikipagtulungan. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Ikaw, anong klaseng babae ka ba talaga? Bakit mo palaging ginagawa ang mga kakaibang bagay na ito? Sikreto. Alis na tayo. Hindi ko alam kung bakit, pero nang makita ko siyang masaya, parang mas masaya pa ako kaysa sa kanya. Inang Reyna, bakit po kayo bumubuntong hininga? Ako ay nag-aalala. Mayroon bang hindi maayos sa mga paghahanda? Maayos ang lahat ng inihanda mo, anak na emperador. Kaya lang, narito pa rin sa puso ni Inang Reyna, at hindi pa rin makalimutan ang misteryosong babaeng iyon, ang pangarap kong magkaroon ng apo. Kailan kaya iyon magkakatotoo? Inang Reyna, hindi niyo po kailangang magmadali. Dahil hindi siya mahanap, ititigil ko na ang paghahanap. Siguradong kayo, Inang Reyna, ay nakabalita na. Ginawa ko ng asawa si Suruan Ruan, at siya ang tinitibok ng puso ko. Naniniwala ako na sa hindi magtatagal, matutupad din ang kahilingan niyo, Inang Reyna. Si Suruan Ruan? Iyon ba ang babaeng? Iniligtas mo noon mula kay Noble Consort Yu, na isang utusan sa palasyo. Napakabuting balita, anak na emperador, sa wakas ay mayroon na ring babaeng nagustuhan mo. Konsorte Ruan. Halika rito. Maupo ka rito sa tabi ko. Anak na emperador, mahusay ang panlasa mo. Ngayong si Konsorte Ruan ay nakabihis na ng ganito, tunay nga siyang napakaganda at walang katulad. Mahal na Reyna, ngayon po ang inyong kaarawan. Sadyang naghanda ako para sa inyo at pumili ng isang napakabihirang kayamanan. Sana ay magustuhan niyo po ito. Mahal na Reyna. Sige, sige, sige. Napakamaalalahanin mo talaga, Noble Consort Yu. Mga tauhan, iharap ito sa akin. Ano kaya ang bagay na ito? Ang bagay na ito po ay ang Yaoqi Mingzhu. Sa buong mundo, ito ay nag-iisa lamang. Simbolo ito, mahal na Reyna, ng inyong walang hanggang swerte at biyaya. Ang ganda. Napakaganda talaga. Bibigyan kita ng gantimpala. Salamat po, mahal na Reyna. Siya nga pala, kapatid na Su, dahil kakaangat mo lang sa ranggo bilang asawa ng hari, at paborito ka pa ng mahal na hari. Siguro naman ay hindi ka pumunta rito ng walang dala para sa kaarawan ng mahal na Reyna. Hindi ka naman siguro pupunta rito na walang dala para sa kaarawan ng mahal na Reyna. Ang masamang babaeng ito, talagang hindi na nagbago. Gusto mo ba akong pagtawanan? Asa ka pa. Paano naman mangyayari iyon? Mahal na mahal po ako ng mahal na Reyna. At dahil ngayon ang kaniyang napaka-espesyal na araw, malamang ay matagal ko na itong pinaghandaan. You are. Mahal na Reyna, nais ko pong ipaalam na ang bagay na ito ay tinatawag na kahon ng musika. Buksan mo na. Konsorte Ruan, napaka-prestihiyoso, ng mahal na Reyna, at ang ibinigay mo lang ay ang laruang ito? Mahal na Reyna, hindi ko po sa sinusubukang maghasik ng gulo, pero mukhang itong si Konsorte Ruan ay walang sapat na respeto at malasakit para sa inyo. Noble Consort Yu? Sinasabi mo pang hindi ka nanhahasik ng gulo? Totoo naman ang sinabi ko. Nagbigay ka lang ng ganitong bagay para lang paglaruan ang mahal na Reyna? Samantalang ang regalo ko ay ang perlas ng Yaoqi. Ang sa akin lang naman
ay sadyang hindi ko lang matanggap ang ginagawa mo. Mahal na Reyna, ang regalong ito, kahit na magmukhang medyo karaniwan lang, ngunit sinisiguro ko po na sa lahat ng nandito ngayon, ay siguradong ngayon lang ito makikita. Maligayang kaarawan po. Maligayang kaarawan po. Maligayang kaarawan po. Maligayang kaarawan po. Bumabati po ako na sana ay humaba pa ang inyong buhay. Mahusay, mahusay. Dapat kang gantimpalaan. Halika rito. Anong mahusay doon? Anong maganda rito? Mahal na Reyna, dapat po kayong mag-ingat. Ang bagay na ito ay may nakadikit na larawan ninyo. Hindi kaya na may masamang balak si Suruan Ruan at balak nakawin ang inyong kaluluwa? Ano? Totoo nga po. Nabalitaan ko rin po na sa kanluran ay may ganitong bagay na kayang kunan ang larawan ng isang tao at pagkatapos ay kayang kuhanin ang kaluluwa ng taong iyon. Suruan Ruan, napakasama mo. Bakit mo gustong tapusin ang mahal na Empress Dowager? Baka isa kang espiya ng estado ng Wu. Sobra ka na. Para lang madiin ako, gagawin mo ang lahat ng paninira. Ngayon, kasalukuyang nakikipagdigma ang kaharian ng Jiao sa estado ng Wu, Suruan Ruan. Siya iyon. Siya nga. Isa siyang espiya ng estado ng Wu. Mahal na Empress Dowager, mahal na hari, sana ay siyasatin ninyo ito ng mabuti. Isa lang itong music box. Paanong makakakuha ito ng kaluluwa? Mahal na Empress Dowager, alam ko pong maaaring nag-aalangan kayo, kaya naman handa na ako rito. You are. Interesante. Mahal na Empress Dowager, kung talagang nakakakuha ito ng kaluluwa, hindi naman siguro ako ganoon kahangal na kahit ang sarili ko ay idadamay ko, di ba? Sige, sige. Ang regalong binigay ni Konsorte Ruan ay sadyang napakaganda at pambihira. Salamat sa iyong malasakit, Konsorte Ruan. Halika rito, maupo ka. Kaya naman pala ang batang iyon ay gustong-gusto ka. Gusto niya po ako? Mismo siyang nagsabi sa akin. Naawa ako sa inyo kahit isang segundo lang. Kung alam niyo lang na ang mahal ninyong anak ay mahilig din sa lalaki, siguradong himatayin na kayo sa galit. Mabuti na ito. Dahil narito kayo, ang pangarap kong magkaapo ay sa wakas ay may pag-asa na. Balita. Pagbati po sa mahal na hari at sa mahal na Empress Dowager. Nandito si Ambassador ng Wu para magbigay galang. Anong balita? Nahuli po nila si Prince Chu. Ano? Si Prince Chu ay nadakip. Mahal na ina. Mahal na hari. Ang Chen Yu ay iyong sariling kapatid. Kaya kailangan mo talagang gawin para sa akin na mabawi siya. Huwag po kayong mag-alala, ina. Hindi ko kailanman hahayaang may masamang mangyari sa aking kuya. Paumanhin po, mahal na hari. Ang sugo ng estado ng Wu na si Wuyong at ang kanyang mga kasama ay naghihintay na sa martial arts field. Sa martial arts field? Ano na namang laro ang pinaplano niya? Ang sabi ni Wuyong, ito ay katulad pa rin ng dati nilang paraan ng paligsahan, nahahatiin sa talino at lakas. Kung tayo ang mananalo, pakakawalan nila si Prince Chu. Ngunit kung sakaling tayo naman ang matalo, ang hiling niya ay, Ano ang gusto niya sa akin? nais niyang sumuko po kayo at ibigay sa kanila ang ating mga lungsod. Lapastangan. Akala ba nila, dahil nanalo sila sa ilang laban at sumakop ng ilang lungsod, ay maaari na nilang gawin ang lahat ng gusto nila? Mahal na hari, ngunit ngayon ay hawak nila si Prince Chu na nasa kanilang mga kamay. Ano na po ang gagawin natin? Umalis ka muna? Kailangan ko munang pag-isipang mabuti ang ating hakbang. Masusunod po. Sister! Sister! Huwag ka na masyadong mag-alala. Tungkol sa laban ng talino o lakas, ikwento mo sa akin ang lahat, baka sakaling makatulong ako. Noon ay, napilitan akong makipagpustahan sa kanila. Lahat ng matatalino at malalakas nating opisyal, ay lahat sila ay natalo. Dahil doon ay nawalan ako ng 3 lungsod. Kung ikaw lang mag-isa, paano? Paano mo matatalo ang estado ng Wu? Posible naman ang lahat. Kung mababawi ko si Prince Chu, inaasahan ko na sana ay mapagbigyan mo ang isa kong hiling. Kung totoong maibabalik mo si Prince Chu, hindi lang isang hiling, kahit 100 pa, ay ibibigay ko. Sige, pangako iyan. Kapag nagtagumpay ako, inaasahan kong mabibigyan mo ako ng kalayaan para makalabas ng palasyo. Ano? Gusto mong umalis ng palasyo?
narito na ang mahal na hari. Mabuhay po ang mahal na hari. Mabuhay ng habang buhay. Nagbibigay-pugay po si Wuyong sa inyo, mahal na hari. Maaari na kayong tumayo. Napakawalang hiya mo, Wuyong. Bakit hindi ka lumuluhod sa harap ng mahal na hari? Ako ay isang sugo ng house state at hindi kabilang sa mga nasasakupan ng kaharian ng Jiao. Bakit kailangan kong yumukod? Ikaw, Nabalitaan ko na noong nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ng ating mga bansa, maging sa talinuhan o sa lakasan man, ang iba palagi ang lumalaban. Habang ikaw ay walang alam gawin kundi ang magyabang lang. Pero ang pangalan mo ay tila bagay na bagay sa iyo. Wuyong, totoo ngang wala kang silbi. Ano? Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan dito. Ako ay isa lamang hamak na katulong sa palasyo. Hindi na kailangang malaman pa. Pero dahil mahilig kang makipagkompetensya, pagbibigyan kita at lalabanan kita ngayon. Mahal na hari, nawawala na ba kayo sa inyong sarili? Pinahihintulutan niyo ba ang isang maliit na katulong na magsalita ng kung ano-ano? Ang kaharian ng Zhao ay puno ng mga matatalinong tao at maraming nakatagong talento para labanan ng katulad mo. Kahit isang katulong lang, ay sobra-sobra na. Ano? Natatakot ka ba? Matatakot ako sa iyo? Sige, dahil pinipilit mo talagang pagbayaran ito, pagbibigyan kita. Pero, dapat nating malinawan ang lahat bago magsimula. Kung matatalo ka, dapat mong ibalik ang Prince Chu sa ayos at walang galos. Sige, pero paano kung kami ang manalo? Kung matalo ako na mismo ang magpapaluhod at magpapasuko sa hari. Suruan Ruan, ang lakas ng loob mo. Mahal na hari, nagsasabi ba ng totoo ang babaeng ito? Dahil mukhang kumpiyansang-kumpiyansa siya, siguro ay may plano na siya? Sige, nagitiwala ako sa iyo. Wuyong, hindi siya ordinaryong utusan lang. Dahil siya ang bago kong konsorte. Ruan, ang kanyang salita ay itinuturing kong mahalaga. Mahal na hari, dapat po ay may isang salita kayo, huwag kayong babaliktad mamaya. Dahil masyado kang kampante, mas lakihan na natin ang taya natin. Kung matatalo ka, bukod sa pagpapalaya kay Prince Chu, dapat kang manatili rito at parusahan. Ano? Kailangang maiwan ang buhay mo dito. Ano? Bakit? Natatakot ka ba? Paano kung ako ang manalo? Ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw, Sige, magpabuan na lang tayo sa archery. Hamunin mo ako. Konsorte Ruan, sa tingin ko, mukhang hindi ka marunong gumamit ng pana. Ako naman, unang beses ko palang hahawak ng pana ngayon. Suruan Ruan, huwag na. Mapapahamak ka lang. Napakasimpleng babae nito. Sadyang gusto lang niyang mawala. Xiaobai, Xiaobai, magpakita ka na. Xiaobai, dahil sistema na kita ngayon, sa sitwasyong ito, ako lang ang nakakakita sa'yo, hindi ka nakikita ng ibang tao. Gusto mo bang tulungan kita para manalo sa laban? Tama ka. Basta't makipagtulungan ka sa akin, at kapag nanalo sa laban, ang mga pagkakamali mo noon, tulad ng pagkakuha sa kaluluwa ko, ay ituturing na nating wala na. Totoo ba iyan? Huwag kang mag-alala, tapat ako sa aking mga salita. Sige, payag na ako. Konsorte Ruan, hindi ka talaga marunong mag-archery, mabuti pang sumuko ka na lang. Hindi na si man ako pumapatol sa mga babae. Mababa ang tingin mo sa babae, no? Tingnan mo ito. Ano to? Pati ba naman ang paglalagay ng araw hindi mo alam? Sige na nga, kahit paano na lang ito. Bakit nangyari ito? Anong pang hinihintay mo? Bilisan mong itira ang palaso. Ito. Anong uri ng pangkukulam ito? Galing ang tawag dito. Bakit kailangan mong sabihing pangkukulam dahil lang natalo ka? Talagang hindi ka lang tanggap ang pagkatalo mo. Suruan Ruan, masyado nga kitang minaliit. Ako,
Hindi ako sangayon. Ayos lang kung hindi ka sang-ayon. Kung mayroon ka pang ibang galing, ipakita mo na ang lahat at haharapin kita hanggang sa huli. General Tan, wala siyang katulad pagdating sa lakas. Siya ang pinakamahusay na mandirigma ng estado ng Wu. Ikaw na munting babae, napakapayat ng iyong pangangatawan. Marahil ay hindi mo man lang kaya ang isang suntok. Kung ikaw ay natatakot, hindi pa huli ang lahat para sumuko ngayon. Matatakot? Anong katatawanan nito? Ano ang iniisip nyo? Itutuloy ba ang laban o hindi? Maayos ang iyong asal. Mukhang sabik na sabik kang maturuan ng leksyon. Ano? Sa tingin ko ay gusto mo lang mapahamak. Sino ang tumama sa akin? Sinong sumuntok sa akin? General Tan, mag-ingat kayo. Mukhang may kakaibang kapangyarihan ang babaeng ito. Bata, mali ang naging pagkakilala ko sa iyo. Ikaw. Hindi ako makapaniwala. Anong nangyayari? Bakit ito nangyayari? Lalaban ka pa ba? Hindi ito maaari. Tatandaan mo ito. Tapos na ang lahat. Ito, paano ito naging posible? Magaling. Mahusay. Napakagaling. Ang kakayahan ng masamang babaeng iyon ay talaga namang napakalakas. Kailangan nating humanap ng paraan para mawala siya agad. Hindi natin hahayaan na lang siya na sirain ang ating malaking plano. Ruan, mag-ingat ka. Ruan, ingat ka. Sige, lalakad na. General Tan? General Tan? General Tan. Si Konsorte Ruan ay isang espesyal na tao. Siya ay tunay na kamangha-mangha. Posible kaya na siya talaga ang pinadala ng langit? Ang itinakda para iligtas ang aking kaharian ng Zhao? Patawag agad sa ama ko sa palasyo. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat ipakipag-usap sa kanya. Kayong mga tao sa bansang ito, masyadong traitor? Gumagamit pa kayo ng maduming taktika? Ikaw! Anong ikaw? Ako ka dyan. Talo kayo sa labanan, tinatanggap nyo na ba? Sige. Talo na kami sa labanan, pero mayroon pang tagisan ng talino. Gumagamit ka ng salamangka, pero hindi ako naniniwalang pati sa talino ay mananalo ka sa amin sa estado ng Wu na pinakamahusay na henyo. Kung tagisan ng talino ang gusto mo, sige, tara, simulan na natin. Bes, anong say mo? Hindi kita binigo, di ba? Hindi ko akalain na ganun ka pala kagaling. Talagang humahanga ako sa'yo. Bes, huwag mong kakalimutan ang ating kasunduan. Pagkatapos mailigtas si Prince Chu, dapat ibigay mo sa akin ang kalayaan ko. Ang susunod ay ang tagisan ng talino. May tiwala ka ba? Na mananalo ka? Manood ka lang. Magsalita ka na. Sa tagisan ng talino, anong laro ba ang gusto mo? Gaya ng dati, pagandahan ng tula. Sige, bilang paggalang sa bisita, kayo na ang magbigay ng tanong. Ang panimulang tula ko ay, maliit na lupa ay naging templo. Sa gilid nito'y may tula, sa tula ay nakasulat. Sa gitna ng 3 buwan ng gulo, ang liham mula sa pamilya ay mas mahal pa sa 10,000 ginto. Tapos na. Ito na naman ang sinaunang palaisipan na iyon. Ilang dekada na ang nakalipas, pero wala pa ring nakakasagot sa kadugtong nito. Xiaobai, kaya mo ba itong sagutin? Ganito na lang. Maglalagay ako sa utak mo ng pinakabagong virtual AI model. Pagkatapos nito ay magiging isa ka ng super encyclopedia. Ilang puntos naman ang kailangan para rito? Hindi mahal, 10,000 puntos lang.
10,000 puntos at hindi pa raw mahal. Mukhang kailangang humanap uli ako ng pagkakataon kay Chin Juan at landiin pa siya ng kaunti. Masyadong mabilis maubos ang puntos sa lugar na ito. Ano? Kanina ka pa nag-iisip, hindi ka na ba makasagot? Simpleng tula lang naman ito. Bakit ako matatakot? Xiaobay, ayos na ba? Ayos na. Ipikit mo ang iyong mga mata at ramdamin mo. Kung hindi mo kaya, umamin ka na sa pagkatalo. Huwag ka nang magpanggap dito. Napakaganda sa pakiramdam. Makinig kayong lahat. Ito naman ang karugtong ko. Mga bato ay nagpatong-patong sa bangin. Sa ilalim nito ay may isang pipi. Wika ng pipi. Potawat ng hari tumangay sa mga ulap, ang palasyo ni Hao ay magiging madilim na parang sementeryo. Ano? Nagawa mo pang sumpain ang aking estado ng Wu? Ang husay, napakahusay. Ang sagot ni Konsorte Ruan ay sadyang napakahusay. Hindi lamang siya nakasagot sa bugtong, nadala niya pa ang dangal ng ating bansa. Tunay ngang napakatalino ni Konsorte Ruan. Hindi ko akalain na ang babaeng ito ay talagang makakasagot sa ganoong kahirap na hamon. Si Ruan Ruan ay sadyang isang pambihirang henyo sa panulat at sa lakas. Ang lakas ng loob mo! Naglakas loob kang sumpain na maglaho ang bansang estado ng Wu? Isang hamon lamang naman iyon. Bakit kailangang seryosohin? Isa pa, kung hindi niyo ako kinalaban ng kusa, hindi ko sana pinahirapan ang inyong kalagayan. Sige, panalo ka na. Pigilan siya. Bakit mo ako kailangang iligtas? Ang mga bansa nating Zhao at Wu ay matagal nang naglalaban. Kami ng mahal na hari ay hindi na kayang makita pa ang paghihirap ng taong bayan. Hindi ka parurusahan at hahayaang mabuhay? Dahil nais naming pagbalik mo, ay sabihin mo sa inyong pinuno na ang kapayapaan ang pinakamahalaga sa lahat? Sige. Tinitiyak kung makakarating ang mga salita mo. Hahayaan ko rin ang Prince Chu ay makauwi ng ligtas. Ngayong araw na ito, sa pagkatalo ko sa isang pambihirang babaeng tulad mo, ako ay lubos na humahanga at sumusuko ng buong puso. Tanggapin niyo po ang aking pagpupugay. Sandali lang. May utang ka sa aming kaharian ng Zhao na emperador at iyon ay ang lumuhod bilang paggalang. Wu Yong, nagbibigay-pugay po sa mahal na hari? Tumayo ka na. Mahal na hari, napakaswerte niyo po. Dahil mayroon kayong mabuting asawa. Aalis na po ako. Konsorte Ruan, mabuhay po kayo ng libu-libong taon. Huwag. Tumayo na po kayong lahat agad. Salamat po. Salamat sa iyo, salamat dahil iniligtas mo si Prince Chu at iniligtas mo rin si kaharian ng Zhao. Sister, tapos na ang misyon ko. Maaari mo na ba akong payagang umalis ng palasyo? Gusto mo na ba talagang umalis? Wala ba dito na kahit anong bagay na mahalaga sa iyo para piliin mong manatili? Ang palasyong ito ay puno ng mga panganib at lihim. Ang pangarap ko ay magkaroon ng isang malaking bahay at mahigit 10 mga guwapong lalaki na magsisilbi sa akin araw-araw. Masaya na akong isipin pa lang iyon. Anong balita? Na kailangan mo talagang sabihin dito? Gusto mo ng ganoon karaming lalaki? Hindi ba ako lalaki sa paningin mo? Wala ba talaga ako? Diyan sa puso mo? Di ba't lalaki ang gusto mo? Kailanman ay. Hindi ko sinabing lalaki ang gusto ko. Mula simula hanggang wakas, ang taong gusto ko ay ikaw lang. Gusto mo ako? Tama. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang kailangan ko. Ang tanging nais ko ay protektahan ka habang buhay at mahalin ka. Basta't hindi mo ako iiwan. Pero tinrato mo ako na parang isang kapatid. Ang totoo, sinadya ko lang gawin yon para makita mo. Umasa ako na maaari kang makasama ng walang anumang pag-aalinlangan. Ruan, ayaw kong umalis ka. Mahal na hari? Ako?
Ruan, alam kong hindi mo gusto sa palasyo. Ganito na lang, ipagagawa kita ng isang bakuran sa labas ng palasyo. Kung sakaling mabagod ka, maaari, kitang samahan sa labas upang magpahinga ng ilang araw. Ayos ba yun sa'yo? Ito, Alam kong gusto mo ng kalayaan. Pero sa magulong mundong ito, estado ng Wu, maaaring umatake anumang oras. Pagkatapos mong umalis ng palasyo, paano ako magiging kampante? may punto ang sinabi ni King Juan. Ngayong malapit nang sumabog ang giyera, malamang ay mas mapanganib sa labas. Sige, gagawin natin ang sinabi mo. Talaga? Huwag kang mag-alala tungkol sa estado ng Wu. Matutulungan kita. Ano? Hindi kaya? Marunong ka ring mamuno ng mga sundalo sa giyera? Mayroon akong magandang plano. Kung may paraan ka talaga para tulungan akong pag-isahin ang buong lupain upang ang mga tao ay mamuhay ng payapa, ako, itatalaga kitang banal na babae ng Great Zhao Kingdom. Sa oras na iyon, maaari ka nang maging kapantay ko sa lahat ng bagay. Congratulations. Tapos na ang laban sa pagitan nyo. Ayon sa system, naging matagumpay ang lahat. At kambal pa ito. Ano? Nagkakamali ka ba? Bakit kailangang bigyan mo pa ako ng mga bata? Xiaobay, lumabas ka riyan. Sinabi ko na sa iyo na ayaw kong mabuntis. Bilis, alisin mo na ang bata sa akin. Mahal kong amo, sumuko ka na sa iniisip mo. Ang system mo para sa magandang pagbubuntis ay hindi tatablan ng kahit na anong lason. Kahit pa uminom ka ng lason ngayon at tuluyang mawala ang iyong malay, ang bata sa iyong tiyan ay hindi maaalis. Bakit kailangang maging ganito kalupit? Kaya kumalma ka na lang. At huwag mo na itong intindihin. Hindi ko kayang huwag intindihin. Walang hiya ang Diyos ng kamatayan na iyan. Pagbabayarin kita para rito sa takdang panahon. Kung wala na akong silbi rito, aalis na po muna ako. Sandali lang. Gusto kong gamitin ang aking points para makipagpalit sa mga aklat tungkol sa pakikidigma. Gaya ng 36 na estratehiya, pati na rin ang sining ng pakikidigma ni Sun Tzu at iba pa. Madali lang yan. Teka, anong nangyayari rito? Saan galing ang lahat ng gwapong lalaking ito? Regalo ito mula kay Haring Wu. Ano bang mayroon kay Haring Wu? Sabi ni Haring Wu, pasasalamat ito sa pagliligtas natin kay Wu Yong, kaya ibinigay niya sila para maging kasiyahan ko. Nagpadala siya ng maraming gwapong lalaki para sa iyong kasiyahan. Mahal na hari, nakarating na pala ang iyong pangalan hanggang sa estado ng Wu. Halatang pinaglalaruan lang ni Haring Wu ang aking pagkatao. Mga bantay, ilabas ang mga iyan at tapusin na. Mahal na hari, parang awa nyo na. Maawa po kayo, mahal na hari. Huwag, napakaraming gwapong lalaki. Sayang naman kung paparusahan mo lang. Sa akin na lang. Sa akin na lang lahat. Ibigay niyo sa akin ang lahat. Anong gagawin mo sa kanila? Para pampaganda ng paningin. Maaari ko silang patirahin lahat sa malaking mansyon sa labas ng palasyo bilang mga katulong na lalaki. Perpekto. Suruan Ruan, ikaw ang aking imperial consort. Hindi ka ba natatakot na magselos ako? Huwag kayong mag-alala, mahal na hari. Hindi kita mapapabayaan dahil lang sa kanila. Bibigyan ko kayo lahat ng sapat na atensyon. Siya nga pala, hindi ko lang basta kukunin ang mga ito. Isipin mo na lang na ito ang regalo ko sa'yo. Mga libro sa taktika ng pakikipagdigma? Ang mga librong ito, sinisiguro ko sa'yo na kapag nabasa mo ito sa buong mundo, ay walang sino man ang makakatalo sa iyo. Sobrang laki ng pakinabang mo rito. Sumunod kayo sa akin. Masusunod po. Ate, heto na po ang iyong tsaa. Siya nga pala mga sis, narinig niyo na ba? Nagpadala ang hari ng estado ng Wu sa ating mahal na hari ng napakaraming naggagandahang mga lalaki. Mga gwapong lalaki? Totoo ba iyan? Totoo iyan. Kaya naman pala nitong mga nakaraang taon ay parang wala nang pakialam ang hari sa atin. Gusto ba niya talaga ay mga lalaki? Hindi kaya? Kung ganoon, sa pananatili natin sa palasyong ito, ano pang aasahan natin sa hinaharap? Iyon nga eh. Kayo, bilis, tingnan nyo. Kamahalan. Tingnan niyo po. Sobrang yabang talaga nitong si Consorte Ruan.
nagagawa niyang magsama ng napakaraming lalaki dito sa palasyo at maglibot ng ganun-ganun lang. Nakakahiya at immoral ito. Ang daming lalaki? Hindi ba si Konsorte Ruan yon? Anong nangyayari rito? Sa likod niya ay may sumusunod na mga naggagandahang lalaki. Magpadala ka ng susubaybay sa kanya. Sa oras na lumabas siya ng palasyo, ay may 10,000 paraan ako para tapusin siya. Sister Sue, ang mansyon na ipinagawa ng mahal na hari para sa inyo ay napakaganda. Napakagarbo, gusto ko ito. Tara, pumasok tayo at tingnan natin. Sister Sue, may isa pang sorpresa. Lumabas na kayong lahat. Narito na ang ating amo. Magandang araw po sa inyo, amo. Ayos ah. Ang masiyahin at nakakatawa na tipo. Sige, simula ngayon ikaw na ang bahala sa saya. Bakit parang nahihiya ka yata? Ang mahiyain na tipo? At ang kakaibang tipo? Sige, magaling ang pagkagawa nito ni Chin Juan. Sister Sue, ang ibang mayayamang pamilya ay mas gustong kumuha ng mga babae bilang katulong dahil mas maingat at maalaga ang mga babae. Bakit kailangan mo pang kumuha ng napakaraming lalaki? Bakit ba kailangan tayong mga babae na lang palagi ang gumagawa ng mga gawaing bahay? Dito sa akin, mga lalaki ang magsisilbi sa akin. Tayong mga kababaihan ang dapat na masunod. Sister Sue, talagang kakaiba ka sa lahat. Yuer, bumalik ka muna sa palasyo. Huwag mong kakalimutan ang ipinagbilin ko sa iyo. Huwag kang mag-alala, Sister Sue. Sisiguraduhin kong babantayan ko ng maigi si Noble Consort Yu. Nagtitiwala ako sa iyo. Gutom na ako. Kayong lahat. Magluto na kayo. Opo, amo. Sino ka? Sino ka? Binigyan ka na ng Panginoon ng maraming pagkakataon para tapusin ang mahal na hari. Hindi mo lang nabigo ang misyon mo, nahulog pa ang loob mo sa kaniya. Ngayong gabi, inuutusan ako ng Panginoon na tapusin ang buhay mo. Tapos ka na. Saklolo, may kriminal. Sino ka? Maayos ka lang ba? Mahal na. Dito, ako lang si Qin Juan. Bakit ang manhid mo? Ikaw ang hari. Bakit mo naman? Itataya ang sarili mo para lang iligtas ako? Ruan. Huwag kang umalis, please. Hindi ko kayang wala ka. Sa ipinapakita mo sa akin? Paano ko pa kayang iwanan ka? Gusto kong kainin iyan. Mukhang hindi ako niloko ng matandang si Yama. Ang nakita ko sa salamin noon, sa wakas ay nagkatotoo na. Ayos! Huwag na kayong mamangharian. Ano bang nakakamanghari to? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Higit pa noong nasa palasyo ako.
Noong nasa bahay ako, mas malaki pa ang drama mo sa akin. Xiaoqin, ano ba naman iyan? Tingnan mo iyang itsura mo, parang walang alam sa mundo. Ako, Umalis na kayong lahat. Opo, amo. Tatawagin na lang kitang Xiaoqin mula ngayon. kung saan ka masaya. Pero kung gagawin kitang Xiaoqin ko, wala ring saysay iyon. Mas gusto ko pa ring maging mag-sister tayo. Simple lang pala eh. Kaya, mabuting kapatid. Pwede na ba akong kumain? Siyempre naman, ang payat mo kasi. Kahit na sa ngayon, marami kang kasamang mga gwapong lalaki. May tiwala ako na ako lang ang tanging magiging mahal mo. Umaasa pa rin ako na makakasama kitang bumalik sa palasyo. Xiaoqin, tingnan mo ako ngayon. Namumuhay ako araw-araw ng malaya. Kapag bumalik ako sa palasyo, iyang mga asawa mo, siguradong gagawin nila ang lahat para lang tapusin ako. Ayokong mamuhay ng laging natatakot araw-araw. Tama ka? Pakiramdam ko rin ay mas komportable at malaya rito. Kung may pagpipilian lang ako, sana talaga ay pwede kitang samahan dito habang buhay. Kaya lang, wala ka ba talaga kahit konting pagtingin sa akin? Siyempre, gusto kita. Pero kahit mahalaga ang pag-ibig, mas mahalaga pa rin ang kalayaan. Kung dahil sa pag-ibig, ay kailangang bitawan ang buhay na matagal ko nang hinahangad, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang pipiliin mo? Naiintindihan ko. Kung hindi lang ako hari, handa kong iwan ang lahat para sa iyo, ibibigay ko ang lahat. Pero dahil sa malupit na pamumuno ng Haring Wu, na mahilig manakit, bilang hari ng bansang ito, hindi ko maaaring hayaan ang mga mamamayan ng kaharian ng Zhao na malagay sa matinding panganib. Kailangan kong lumaban sa estado ng Wu hanggang dulo. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi pa naayos ang tungkol sa estado ng Wu, hindi ako aalis sa tabi mo. Pero umaasa ako na kailanman ay hindi ka lalayo sa akin. Tungkol sa pagbihag ng estado ng Wu kay Prince Chu bago ito, at ang paulit-ulit na pang-iinis nila, ano ang tingin mo? Ang lakas ng loob nila. Dahil, sigurado akong may nagkakanulo sa atin mula sa loob. Pero noong nagpadala ko ng mga tauhan para mag-imbestiga, bumalik silang walang nakuhang impormasyon. Mukhang kailangan ko nang gumawa ng paraan. Sino kayo? Ano ang balak nyo? Narito kami para tapusin na kayo. Lapastangan. Alam niyo ba na ako ang kasalukuyang emperador? Emperador? Kaya nga ang mismong emperador ang parurusahan ko. Simulan na. Kinhuan, hawak ka sa akin. Multo. Anong nangyayari? Bakit bumalik na naman tayo rito? Huminahon ka lang, huwag kang matakot. Hindi naman ito ang unang pagkakataong naranasan mo ito, mabilisan lang itong paglipat. Isa ka bang tao o isang diwata? Maaari mo akong tawaging Little Fairy. Seryoso ako. Bawat ginagawa mo ay masyadong kakatwa. Noong nakaraang paligsahan ng estado ng Wu, yung kakaiba mong galing sa pakikipaglaban, pati na rin ang husay mo sa paggamit ng pana, ay sadyang kahanga-hanga. At saka, isa pa, ang mga nangyari ngayong araw, hindi ko talaga ito kayang ipaliwanag gamit ang matuwid na katwiran. Gusto mo ba talagang malaman? Handa ka bang sabihin sa akin? Sige na nga. Xiaobai, lumitaw ka. Xiao Bai? Sino ang kinakausap mo? Bai Wuchang. Ano? Bai Wuchang. Ito ang lahat ng nangyari. Tapos na ako. Xiaobai, imbestigahan mo kung sino ang nasa likod ng mga nangyari ngayong araw. Ang mga ganitong hiling ay mababawasan ang puntos mo. Sige lang, bawasan mo. Sige po, hintayin niyo ang balita. Hindi ito kapani-paniwala. Isang kalapati? Sino ang kausap mo sa sulat? Hulaan mo. Si Yuer ba yun? Ano? May kaguluhan sa palasyo? May nagbabalak kumuha ng trono? Oo, at matagal na itong pinagplanuhan. Masyado kang nag-aalala sa mga plano mo? Mukhang mahalaga pa rin ako sa'yo. Masyado kang kampante sa sarili mo.
Ang mahalaga sa akin ay ang kalmado kong buhay. Kapag wala na ang kaharian ng Zhao, saan pa ako mamumuhay ng tahimik? Pero kakamalis ko lang sa palasyo. Hindi pa ako nagsasawa. Heto at kailangan nang bumalik. Babalik ka na sa palasyo? Ano? Ibinalik na naman ng mahal na hari ang walang hiyang iyon at gagawin pa siyang reyna? Suruan Roan? Mukhang balak mo talaga akong kalabanin hanggang dulo. Huwag kang magagalit kung magiging malupit ako sa iyo. Ano? Gagawin mong reyna si Consorte Ruan? Eksakto po. Ang posisyon ng reyna ay para lamang sa kanya. Pero mahal na hari, noon pa man ay may itinakda na tayong patakaran na ang tanging unang magsisilang ng isang prinsipe ang may karapatang maging reyna. Ang ginagawa mong ito ay siguradong pagtsitsismisan ng mga tao. Inang reyna, buo na ang aking loob tungkol dito. Kahit pa si Consorte Ruan ay hindi ang unang magsilang ng prinsipe o kahit pa hindi siya magkaroon ng anak habang buhay, itatalaga ko pa rin siya bilang reyna. At isa pa, mula ngayon ay wala na akong pakikialaman pang ibang asawa. Anong sinabi mo? Mahal na hari, mula pa noong unang panahon, ang mga hari ay may napakaraming asawa sa palasyo upang palaguin ang maharlikang pamilya. Bakit mo kailangan gawin ito? Dahil sa kinalakhan ni Consorte Ruan, ang isang lalaki at isang babae ay para sa isa't isa habang buhay. Kay ganda ng ganong klase ng pag-ibig. At ang bagay na ito, ang siyang matagal ko nang pinapangarap. Mahal ko siya at pinangakuan ko siya na sa buhay na ito, siya lang ang iibigin ko. Hindi maaari. Hindi ako papayag dito. Inang reyna, ginawa ko ang desisyong ito, hindi lang dahil sa sariling nararamdaman, kundi para rin sa ikabubuti ng bansa. Ngayong sumusugod na ang hukbo ng estado ng Wu, ang Ruan-Ruan na lamang ang makakaligtas sa ating kaharian ng Zhao. Kapag nagtagumpay na ang kaharian ng Zhao laban sa estado ng Wu, balak ko rin siyang hirangin bilang banal na reyna ng dakilang kaharian ng Zhao. Ano? Banal na reyna? Mahal na hari, bagamat mayroon tayong tradisyon ng banal na reyna sa kaharian ng Zhao at ang titulong ito ay kapantay ng kapangyarihan ng emperador, ngunit simula noong unang panahon, wala pang kahit sinong babae ang tunay na nakamit ang titulong iyon. Inang reyna, buo na ang aking desisyon tungkol dito. Pakiusap po, magtiwala kayo sa akin. Si Consorte Ruan ay nararapat lamang sa lahat ng parangal na ibibigay ko. Ama, sigurado na po ang pagluklok kay Suruan Ruan bilang reyna. Ano na po ang gagawin natin? Kung mahal siya ng hari, sisirain natin ang kanyang dangal at tingnan natin kung mamahalin pa rin siya ng hari. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Ama? Ayon sa kagustuhan ng langit, ipinapahayag ng emperador, si Consorte Ruan na nagtataglay ng dangal at kabutihan, at may pambihirang talento at katangian, ay tapat na sumuporta sa akin, kaya karapat-dapat siya sa malaking karangalan. Ngayong araw itinitilaga si Consorte Ruan bilang Empress, ang magsisilbing ina ng buong bansa. Ito ang utos ng hari. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, mahal na hari. Tumayo ka na. Pagbati po sa mahal na Empress. Mabuhay ang mahal na Empress sa loob ng 1,000 taon. Mabuhay po kayo ng matagal. Mukhang masarap pala sa pakiramdam ang maging Empress. Ruan, tungkol sa hiling mo na humanap ako ng ilang mga general na mapagkakatiwalaan, nakahanap na ako. Sige, simula bukas, tuturuan ko silang pag-aralan ang mga taktika sa pakikidigma para makahanap ng paraan na malabanan si estado ng Wu. Ipinapaalam ko po sa mahal na hari, at sa mahal na Empress, naghahangad pong humarap si Nobel Consort Yu. Anong ginagawa niya rito? Sabihin mong huwag muna kaming istorbohin ng Empress. Ayos lang. Papasukin niyo siya. Sundin ang gusto ng Empress. Opo. Nagbibigay-pugay po ako sa mahal na hari at sa mahal na Empress. Noble Consort Yu, anong kailangan mo? Mayroon kaming hindi pagkakaunawaan ni mahal na reyna noon, ngunit inaamin ko na po ang aking pagkakamali. Mula ngayon, susunod na po ako sa bawat nais ni mahal na reyna. Ito po ay ako mismo ang gumawa na alak na gawa sa peach blossoms. Dala ko ito bilang tanda ng aking paghingi ng paumanhin. Huwag mo nang pakialaman ng ibang bagay.
Masyadong kahina-hinala ang mga nangyayari. Dahil alam na ni Konsorte Yu ang kanyang pagkakamali, ay huwag na nating pag-usapan. Ang mga nangyari sa nakaraan. Reyna, anong masasabi mo? Sige, dahil mukhang seryoso naman si Noble Consort Yu, ay tatanggapin ko na ito ng buong puso. Mahal na hari. Mahal na Reyna. Mahal na Reyna, ngayong gabi, hayaan mong samahan kita sa ating munting libangan. Mabuti na lang. At nalaman mo ang balak ni Noble Consort Yu, kung hindi ay noong isang araw pa, ay hindi natin alam kung ano na ang nangyari. Lahat tayo ay nilagyan ng gamot ni Noble Consort Yu. Balak niyang samantalahin ang pagkakataong makasama ang hari para magkaanak at binalak pa niyang humanap ng lalaking lalapastangan sa akin para mag-away tayo. Buti na lang. Ang gusto niya kaming saktan? Hindi iyon mangyayari. Binabati kita. Matagumpay muli ang pagbubuntis mo. Dahil sa tulong ng pregnancy system, 4 na sanggol na ang nasa sinapupunan mo. Sobrang-sobra na kayo. Isang gabi lang tapos 2 agad ang nabuo? Ibig sabihin, 0 na naman ang points ko? Ruan, anong nangyayari sa'yo? Sa tuwing may nangyayari sa atin, nawawala lahat ng points ko. Bakit? Mahirap ba yun? Kamay. Hindi ba't nagkaka-points ka kapag hinahawakan mo ako? Sige lang, hawakan mo ako. Kahit gaano mo pa katagal gusto. Kung ganoon, hindi na ako mahihiya. Bakit ikaw ang nandito? Bakit ikaw ang nandyan? Kitang-kita ko noong isang gabi na ang masamang babaeng iyon at ang mahal na hari ang uminom ng alak ko. Hindi ako maaaring magkamali. Mabuti na lang at hindi tayo tunay na mag-ama. Dahil kung hindi, ay parurusahan tayo ng langit. Siguradong si Suruan na naman iyon. Baka na iyon ng masamang babaeng iyon. Mukhang si Suruan ay hindi na talaga dapat hayaang mabuhay. Ano? Si Noble Consort Yu ay napunta pala noong isang gabi sa mismong kama ng sarili niyang ama? Totoo po yun. At saka po, may narinig pa po akong balita na si Duke Yu at si Noble Consort Yu ay hindi naman pala tunay na mag-ama. Hindi sila tunay na mag-ama? Mula po iyon sa sariling bibig nila. Wala pong duda iyon. Mukhang ang lahat ng ito ay mas nagiging kapana-panabik. Noon, hindi niyo nagagawang talunin ang estado ng Wu dahil iyon sa inyong lahat. Kahit na may angking galing kayo sa pakikipaglaban, kulang naman kayo sa estratehiya. Ang sining ng pakikidigma ni Sun Tzu, ang pinakamalakas na paraan ng pakikipagdigma sa buong mundo. Ngayon, ituturo ko ito sa inyo ng isa-isa. Ang unang plano ng sining ng pakikidigma ni Sun Tzu. Hindi makakapasok ang estado ng Wu. Ruan, ang mga estratehiyang itinuturo mo ay talagang napakahusay. Sa wakas, may pag-asa ng maligtas ang kaharian ng Zhaopo. Sa sitwasyon mo ngayon, mas mahalagang patigilin ang gulo sa loob. Ang ibig mong sabihin, Kung mananatili ka sa loob ng palasyo, lalabas ba ng kusa ang ahas sa lungga nito? kaya dapat ako ay manguna sa labanan. Ang batang iyan na si Qin Huan ay talagang nagyayabang nang wala sa lugar. Ang kaharian ng Zhao ay may mahigit 100 at 10,000 kawal lang. Paano sila lalaban? Sa 1,000,000 sundalo ng estado ng Wu? Ang pamumuno niya sa laban? Ay parang pagpapakamatay lang. Hindi ba't mas mabuti iyon? Kung hindi na babalik si Qin Huan, ang huli nating plano ay hindi na kailangang gawin pa. Tamang-tama nga iyan. Ang kampo natin ay nasa itaas lang. Balita. Pagbati po sa inyo, mahal na hari, nanalo po tayo. Talaga? Ang estratehiya sa pakikidigma ni Reyna ay talagang napakagaling po. Ang 1,000,000 sundalo ng estado ng Wu ay halos wala na po. Kani-kanina lang, ang hari ng estado ng Wu ay nasa harapan, nasugatan siya ng palaso, at umatras na po silang lahat. Napakabuti. Reyna, makaalis na muna kayo. Opo. Ikaw ang nagligtas sa kaharian ng Zhao. Ruan, maayos ka lang ba? Tao, bilisan nyo at tawagin ang maharlikang doktor. Hindi na kailangan, maayos lang ako. Kung maayos ka lang,
Bakit nangyayari ito? Napakamaingain mo. Hindi mo man lang alam ang tungkol sa morning sickness. Morning sickness? Ibig bang sabihin nito ay magkakaroon na tayo ng anak? Totoo ba ito? Dahil ang lahat ng ito kay Yama, ang masamang matandang iyon, kung ano-anong sinasabi tungkol sa swerteng sistema. Akala ko ay tungkol sa magandang swerte, pero ang tinutukoy pala niya ay magandang pagbubuntis. Mainam ang pagbubuntis? Dapat pa nga ako magpasalamat kay Yama. Ngayon ay talagang isang masayang okasyon. Napakasaya mo ha? Pero, hindi lang ito basta dobleng saya. 4 na anak ang dadating sa atin. Ano? 4 na anak? Kung ganoon. Napakagandang balita niyan. Napakasaya ko. Ibababa mo na ako. Huwag ka munang masyadong magsaya. Ang labanan sa labas ay tapos na nga, pero ang gulo dito sa pamilya ay hindi pa nagsisimula. Mukhang oras na para bumalik sa palasyo. Bago tayo bumalik sa palasyo, kailangan mo munang ipakalat ang balitang ito, sabihin mo na nagbubuntis ako, at natingnan na ako ni Grandmaster, at sigurado itong tagapagmana ng trono. Gusto mo bang magsindi ng apoy sa lungga? Para lumabas ang mga makamandag na ahas. Dahil sa matagal na pagsasama natin, tumataliwas na ang iyong talino, hindi ba? Ito ay dahil sa mahusay mong paggabay, aking reyna. Jilly, utusan ng buong hukbo. Na bumalik na tayo sa palasyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang ulat po sa mahal na Reyna Ina, ito po ay sigurado. Ito po ay ang balita na kadarating lang mula sa unahan. Napakahusay, napakahusay. Magkakaroon na ng tagapagmana si Great Zhao. Napakalakas ng loob nyo. Nagawa nyo pang maghimagsik. Gaya nga ng inaasahan ko, lumabas din ang tunay niyong kulay. Huwag nang maraming satsat. Mga taga-Wu kami. Ibaba nyo ang mga sandata at sumama kayo sa amin. Inang Reyna, Imperial na brother, ayos lang ba kayo? Mahal na hari, bilisan mo. Bilisan mo po at iligtas mo kami. Huwag kang mag-alala, Inang Reyna. Tinitiyak ko na mapoprotektahan ko kayo. Hindi ito katanggap-tanggap. Ang ginagawa nyo ngayon ay isang napakabigat na krimen. Sumuko na kayo ngayon. At ako ay palalagpasin ito para hindi kayo mawala. Dukyu? Yama, magaling ka talagang maglaro. Ang Dukyu na ito, siya ang umalipusta sa akin na boss noong nakaraang buhay. Napakagaling. Dahil sa iyo, naging miserable ang buhay ko noon. Kaya sa buhay na ito, tapos na kayong dalawa. Mahal na hari. Ano ang ibig nilang sabihin? Inang Reyna, ang nangyayari ngayon ay plano nilang lahat. Silang dalawa ay mga espiya ng Wu. Ano, Noble Consort Yu? Sa loob ng maraming taon, mabuti ang naging trato ko sa iyo. Taga-Wu ka pala talaga. Ano naman ngayon? Pasensya na, Inang Reyna. Ngayong araw, wala na kayong kawala. Noble Consort Yu, pakawalan mo na kami. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko po sa iyo. Inang Reyna, ang gusto niya ay hindi niyo maibibigay. At isa pa, siya at si Dukyu ay hindi tunay na mag-ama. Ang tungkol sa amin ni Noble Consort Yu, paano mo nalaman? Kung ayaw mong malaman ng iba, sana ay hindi mo na ginawa. Hindi ka talaga ama ni Noble Consort Yu, kundi boss niya. Nagkunwari kayong mag-ama? Para makapasok sa kaharian ng Zhao? At ginamit niyo ang inyong koneksyon para mapalapit si Noble Consort Yu sa tabi ng emperador para lamang kumuha ng impormasyong militar. Tama ako, hindi ba? Tama ang lahat ng sinabi mo. Ngunit ano ngayon? Kahit gaano ka pa kagaling, wala ka ng takas ngayon. Buti na lang kayong dalawa ay hindi totoong mag-ama. Dahil kung hindi, iyang mga gawain niyo sa loob ng kwarto, ako mismo ang mahihiya para sa inyo. Walang hiya ka. Ano bang pinagsasabi mo? Pinagsasabi? Kung nagsasabi man ako ng totoo o hindi, alam mo iyan sa sarili mo. Kung may lakas ka ng loob na gumamit ng gamot para malakit, huwag kang matakot kung sa iyo ito bumalik. Suruan Ruan, anong gusto mong mangyari? Xiaobai, sampalin siya. Sino iyon? Sinong may lakas ng loob na saktan ako? Isa pa. Ama, tulungan niyo po ako. Ama, sila po. Gumagamit po sila ng salamangka, Ama. Ano naman ang laban ng salamangka? Mag-isa lang siya? Sa tingin niya ba kaya niyang labanan? Ang ganito karaming tao? Sugurin siya, tapusin siya. Kawal, tapusin siya. Opo. Sandali lang. Mahal na hari, patawad at huli na po ang aking pagdating. Patawarin po ninyo ako. General Jilly, dumating ka sa tamang pagkakataon. Dukyu, Noble Consort, Yu, sigurado akong alam na ninyo ang tanyag na pangalan ni General Jilly. Kung ibababa ninyo ang inyong mga sandata ngayon, bibigyan ko pa kayo ng maayos na pag-alis.
Sa kakaunting taong ito, aasahan mong susuko ako? Napakalakas ng loob mo. Dokyu, ngayong tapos na ang panahon ng estado ng Wu, huwag ka nang magmatigas pa. Bakit? Gusto mo ba talagang maging habang buhay na kahihiyan sa kasaysayan ng estado ng Wu? Kinhuan, alam kong bagsak na ang estado ng Wu. Pero kapag nawala ka, may pag-asa pa ang estado ng Wu. Ano ang ibig mong sabihin? Mahal na hari, sumasakit po ang tiyan ko. Mukhang nalason ako. Ano? Nalason ka? Sinong may gawa nito? Posible bang dito sa palasyo, bukod kina Duke Yu at Noble Consort Yu, ay may iba pang traitor? Kinhuan, sinabi ko na sa iyo na dapat kang mawala ngayong araw. Ang kaharian ng Zhao sa araw na ito ay magkakaroon na ng bagong hari. Duke Yu, Pagpugay po sa ating kagalang-galang na bagong pinuno. mahal na hari, paumanhin sa inyo. Imperial na brother. Ikaw, Chinyu, isa kang hayop. Siya ang sarili mong nakababatang kapatid na lalaki. Ano ba itong ginagawa mo? Ang tradisyon ng Zhao Guo ay ang panganay ang nagmamana. Pero bakit sa henerasyon ko ay kailangang ipasa ang trono kay Qin Huan? Ako ang panganay na anak. At ang trono ay dapat nasa akin. Kinukuha ko lang ang mga bagay na dapat ay para sa akin. Imperial na brother. Alam ko na, matagal mo nang ipinaghihinanakit ito. Pero, hindi ko inasahan na magagawa mong magtaksil sa ating bansa. Aking butihing nakababatang kapatid na lalaki, maaari ka nang magpahinga at umalis. Ang trono ng Zhao Guo ay ako na ang uupo mula ngayon. Magsitayo kayong lahat. Kinyo, sabi ko na nga ba, ikaw iyon. Kung hindi lang kita hinhintay na lumitaw, ay matagal ko nang natapos ang mga mahihinang kawal na ito. Aking tauhan, tapusin niyo na ang bruhang si Su Ruan na iyan. Binigyan kita ng maraming pagkakataon para maglingkod. Ngunit pinili mo pa ring mapunta sa maling landas. Kaya pala, ang palaging nag-uutos sa akin na tapusin ang emperador, ay ikaw. Ruan. Parang, wala na akong lakas. Ngunit ayaw pa kitang iwan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang mawala. Ruan, anong pinakain mo sa akin? Ang sugat ko. Tila gumagaling na ito. Boss, bakit ka nandito na naman? Huwag kang kabahan. Nandito ako para makipagkasundo sa iyo. Sa wakas, pinapatawad mo na ako? O sige na. Kailangan mo lang ipangako sa akin ang isang bagay para ang mga nangyari sa atin ay makalimutan na natin. Alam ko na, tiyak na may balak ka na naman at gusto mo akong pilitin sa iyong gusto. Huling beses na ito. Sumusumpa ako. Sige, paniniwalaan kita sa pagkakataong ito. Salamat. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait. Tumigil ka nga. Anak, Su Ruan, ikaw na masamang babae ka. Anong kapangyarihan ang ginamit mo? Xiaobay, ang mga puntos ko, pwede ko bang ipalit para sa gamot sa lason? Maraming gamot sa lason dito. Tulungan mo akong tanggalin ang lason sa katawan ng mga kawal. Masusunod po. Sino ang kinakausap mo? Gusto mo ba talagang malaman? Baka kasi wala kang sapat na lakas ng loob. Bakit naman ako matatakot? Kung ganoon, pagbibigyan kita. Xiaobay, magpakita ka. Nandito po ang Bai Wuchang. Bai Wuchang? Bai Wuchang? Tama iyon. Ako ang narinig nyo na ng lahat. Ngunit hindi nyo pa nakikitang Bai Wuchang. Hindi maaari. Imposible ito. Nagplano ako ng maraming taon. Paano ako matatalo ng isang babae lang? Imperial na brother. Sumuko ka na. Talo ka na. Hindi ito maaari. Hindi ako matatalo sa iyo. Mga kawal, tapusin niyo silang lahat. Sinong may balak humawak sa mahal na reyna? Kung gusto nyo nang maparusahan sa kabilang buhay, subukan nyo kaming lapitan. Tapos na tayong lahat. Kinyo, ang nangyaring pagkadakip sa iyo noon ay lahat palabas lamang. Lahat ng iyon ay plano ninyo ni Haring Wu. Tama ako, hindi ba? Wala nang saysay ang mga iyan ngayon. Pero Qin Huan, hindi ako nagpapasailalim sa iyo. Kung hindi niyo lang nakitang, ang mahal na reyna, matagal nang nawala ang bansang kaharian ng Zhao.
Kinyo, mali ka. Ang mahal na hari ay may mabuting puso at matalino. Dahil sa pamumuno ng isang katulad niya, ay magiging mapalad ang mga tao sa kaharian ng Zhao. Habang ikaw, tinraidor ang pamilya at walang awa. Kapag ang taong tulad mo ang namuno, nasaan ang hustisya? Talo na akong talo. Wala na akong pakialam. Bago ako mawala, tapusin ang 2 espiya ng estado ng Wu upang sa huli ay makabayad ako sa aking mga kasalanan. Hindi. Hindi pa tapos ang iyong buhay at masyado pang maaga para mawala ka. Mga kawal, alisin ang titulo ni Prince Chu at gawin siyang isang ordinaryong mamamayan. Mula ngayon, hindi na siya muling makakatapak sa palasyo. Salamat po sa inyong awa, mahal na hari. Makinig ang lahat sa aking utos. Simula sa sandaling ito, formal ko nang itatalaga ang reynang si Suruan Ruan bilang Great Zhao Kingdom Holy Maiden. Pagbati po, Holy Maiden. Maligayang pagbati. Holy Maiden. Ngayong nangyari na ang lahat, sa tingin ko ay wala namang masama. Kung mananatili ako sa palasyong ito, Nitong mga nakaraang araw, kailangan mong maging maingat sa iyong kaligtasan. Ang aking munting apo, magpahinga ka na muna. Huwag mong hayaang mapagod ang munti kong apo sa iyong sinapupunan. mahal na emperatrice, kapag buntis po ang isang tao, makakabuti po ang madalas na paglalakad. Tignan mo nga siya. Anak, sabihan mo nga ang iyong asawa. Napakasakit. Magsisilang na siya. Inang Reyna. Kayo riyan, bilisan ninyo at tawagin ang komadrona. Mahal na Reyna, umiri po kayo ng malakas. Xiaobay. Nandyan ka ba, Xiaobay? Nandito ako. Napakasakit na talaga. May paraan ba para hindi na ako mahirapan? Mayroon namang paraan. Ngunit, kailangan mong maghanap ng isang tao na siyang sasalo ng hirap na nararamdaman mo. Bakit ba? Napakasakit ng mga anak. Napakagaling ng palabas na ito, hindi ba? Opo, ganoon na nga. Anong ganoon na nga? Dahil sa iyo, nagkaroon tuloy tayo ng napakaraming problema. Tandaan mo ito sa susunod. Maging seryoso ka sa iyong trabaho. Profesional tayo rito. Hindi tayo hamak na baguhan lamang. Opo, boss. Boss? Anong nangyayari? Saklolo? Bakit ka ba tumatakbo riyan? Anong kaguluhan ito? Boss? Patawad po. Nagkamali po ako sa pagkuha ng kaluluwa. Parurusahan ko kayong lahat.